Ang araw na iyon ay isa sa pinakamahirap na araw sa buhay ni Isabel Reyes at alam niya ito mula sa sandaling imulat niya ang kanyang mata sa malamig at tahimik na umagang iyon. Araw iyon ng kanyang kasal, isang kasal na hindi niya pinili. Hindi ito isinilang mula sa pag-ibig o sa isang pangakong bukal sa puso, kundi mula sa isang obligasyong sinasabi ng kanyang ama na mayroon siya upang iligtas ang reputasyon ng kanilang pamilya. Ikakasal siya kay Don Rafael Villanueva, isang ginuna may pinakamataas na posisyon sa siyudad ng Silang, kilalang lahat, ngunit kakaunti lamang ang nakakakita dahil mula sa edad na 15, nabubuhay siyang nakakulong sa isang silya de ruedas at hindi na makalakad. Hindi pa nakikita ni Isabel si Rafael. Alam niyang hindi ito lumalabas na bahay na nakatira siya sa malaking mansyon na iyon kasama ang kanyang tiyo na si Tio Gaspar Villanueva na siyang tunay na gumagawa ng mapangunahing desisyon at kumakatawan kay Don Rafael sa harap ng mundo. Ang balita na nakahanap ng nobya si Don Rafael Villanueva ay kumalat sa siyudad ng Silang ilang buwan bago, mabilis at maingay tulad ng laging nangyayari sa mga balitang may kinalaman sa kapangyarihan at pera. Maraming pamilya ang nakarinig, maraming ina ang nag-isip, maraming dalaga ang isinasa alang-alang, ngunit wala sa kanila ang talagang gustong tanggapin ang panukalang iyon. Ang nga dalaga sa silang ayaw, pakasalan ang isang lalaking hindi makalakad, hindi lumalabas sa mga sayawan, hindi naglalakad sa mga kalye, kahit na ang lalaking iyon ay may pinakamataas na posisyon sa siyudad. Napakalaking ang prestihiyo, ngunit ang buhay sa tabi nga, gayong asawa ay tila sa kanila ay isang buhay nga lungkutan at katahimikan. At isa-isa silang umatras, nakahanap ngang magandang dahilan upang hindi sabihin ang tunay nilang nararamdaman. Ngunit si Isabel, walang ganong pribilehiyo. Wala siyang kapanatagan na makakatanggi, makakapagsabi ngang hindi at magpatuloy sa buhay na mayroon siya. Ang kanyang ama na si Ricardo Reyes ay puno ang utang sa gobyerno at napakalaki ang utang na iyon para balewalain. 3 taon na ang nakalipas ay hindi maganda ang sitwasyon ni Ricardo Reyes at bawat taon ay unti-anting lumalala ang mabagay ng tahimik at patuloy. Ibinenta niya ang bahaging ari-arian na dating ipinagmamalaking ang pamilya. Ibinenta niya ang mga kabayo na mahal ni Isabel mula pagkabata. Dinala niya ang mga alahas na pag-ari ng kanyang ina upang magbayad ng mga utang na walang mukha at walang pangalan. Ang kakaunting dignidad na natitira pa sa bahay ng mga Reyes ay unti-unting naubos. At si Ricardo Reyes, isang lalaking laging mahilig sa luho at hindi marunong mamuhay ng wala nito, ay natakpuan sa kasal ng kanyang anak na babae ang solusyon na kailangan niya. Nilinaw niya kay Isabel na wala siyang pagpipilian, na ang pagpapakasal kay Don Rafael ang pinakamainam na opsyon na inialok ng buhay sa kanila sa sandaling iyon, na ang nga utang ay babayaran, na magkakaroon siyang kaginhawaan, seguridad, pera at isang buhay na hindi niya kayang ibigay. Sinubukan ni Isabel na magprotesta. Sinubukan niyang mahanap ng masalita na magpapagogong isip nito, ngunit si Ricardo Reyes ay hindi kailanman nagbigay ng tunay na halaga sa opinyon ng kanyang anak at sa pagkakataong ito ay hindi ito magiging iba. Mula nang mawala ang kanyang ina, nawala rin kay Isabel ang konsepto at kahulugan ng pamilya. At sa kawalang laman na iyon sa dibdib ay sa wakas ay tinanggap niya ang kasal. Nakatanggap siya ng magandang damit pangkasal at isang buket ng pulang rosas. Maingat niyang inayos ang kanyang kayumangging buhok. Ang mga hibla ay kinulot at inayos ng maliliit na palamuting perlas at isinuot ang manipis na belo na bumabasa. Kanyang mga balikat tulad ng isang malambot na ulap. Bago natin ipagpatuloy ang magandang kwento ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, maligayang pagdating sa channel na Pusong Romantiko, mga kwento ng nakaraang panahon. Ibahagi sa comments kung saang sulok ng mundo mo ako pinakikinggan ngayon. Nagtatrabaho ka ba? Umiinom ng kape o papatulog na? Labis akong nagagalak na maging bahagi ng iyong araw sa sandaling ito. Isinulat ko ang kwentong ito ng buong pagmamahal at umasa akong magugustuhan ninyo. Kaya't manatili sa akin hanggang sa huli. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel, mag-subscribe na ngayon upang hindi mo makaligtaan ang susunod na kwento at maging bahagi ng malaking pamilyang ito na, tulad ko, ay naniniwala sa dakilang pag-ibig at nasisiyahan sa pagdanas ng tunay na damdamin. Hinintay siya ang kanyang ama sa pasukan kasama ang kalesa. Nakasuot ng pinakamaganda niyang traje na may hangin ng isang nasisiyahan sa kanyang sarili at sinamahan siya hanggang sa maliit na simbahan kung saan gaganapin ang seremonya.
Lumakad si Isabel sa tabi niya ng tahimik, nakatingin sa unahan, nararamdaman ang bigat ng bawat hakbang sa batong sahig. Walang kagalakan sa paglakat na iyon. Mayroon lamang ang determinasyon ng isang nagpasyang lampasan ang dapat lampasan nang hindi hinahayaang makita ng iba ang sakit na dala niya sa kaloban. Ang simbahan ay simple ngunit maganda. Nang pumasok si Isabel at nilibot ng kanyang nga mata ang espasyo hanggang sa altar, nakita niya ito sa unang pagkakataon doon sa Silla de Ruedas na nakayuko ang ulo na parabang abala sa isang malalim na pag-aisip na hindi maabot ng mundo sa paligid niya. Sa tabi niya ay si Tio Gaspar Villanueva. Ang tiyo, ang parehong lalaki na ilang beses nang pumunta sa kanilang bahay upang makipag-usap sa kanyang ama, laging elegante, laging may tingin ng isang nakakalkula ng bawat hakbang bago ito gawin. Lumakad si Isabel patungo sa altar at nagposisyon sa harap ng lalaking magiging asawa niya. At noon niya itinaas ang ulo at tiningnan siya sa unang pagkakataon. Guwapo ito, napakaguwapo. Isang kagandahan na hindi niya inaasahang matakpuan at nagulat sa kanya sa paraang hindi niya lubos na maitago, kayumangging buhok, mapusyaw, halos ginto, nakatali pa atras, at malalim na berdeng mamata na may dalang misteryo na napakakapal na pakiramdam niya ay nakatingin siya sa isang aklat na nakakandado. Seryoso si Rafael, lubos na seryoso at hindi nagsalita. Sinimula ng pari ang seremonya na may mahinahon at malalim na tinik. Nang isang nakapagdaos na ng maraming kasal, ngunit itinuturing pa rin ang bawat isa ng may parehong kabanalan. Ang mabanal na salita ay umalingaw-ngaw sa madingding ng maliit na simbahan, umakyat sa mga makukulay na bintana at lumapag sa dalawang hindi makakilala na malapit ng pag-isahin ng isang buklod na walang sinuman sa kanila ang malayang pinili. Pinakikinggan ni Isabel ang bawat salita na nakatuon ang tingin sa unahan, nang hindi tinitingnan si Rafael, nang hindi tinitingnan si Gaspar, nang hindi tinitingnan ang kanyang ama na ilang hakbang sa likuran niya, na may tahimik na hangin ng isang kalalabas lang na nalutas ang isang malaking problema. Mabilis ang seremonya, walang hindi kinakailangang palamuti, walang mahabang musika, walang emosyonal na talumpati, tanging ang matanong ng pari at ang masagot na dapat ibigay. Nang dumating ang sandali, sinabing ang dalawa, Ang salita ay lumabas mula sa bibig ni Isabel ng matatag at mahina, at mula sa bibig ni Rafael ng makaparehong pigil, na parabang alam ng dalawa na ang na iyon ay hindi simula ng isang bagay, kundi ang katuparan ng isang bagay na matagal nang napagdesisyunan. Ang mamalita ni Isabel ay naipadala na sa mansyon, mga Villanueva ilang araw bago. At pagkatapos ng seremonya, nagpatuloy ang lahat ng may malamig na pagiging organisado ng isang nagplano ng bawat detalye ng walang iniiwanang puwang para sa damdamin. Dinala si Rafael sa kanyang kalesa sa tulong ng dalawang pinakakatiwalaang lalaki at umalis sa unahan ng walang galaw, walang salitang sinabi sa babaeng kakasalan niya. Nanatili si Isabel saglit na nakatayo sa harap ng pinto ng simbahan. Nararamdaman ang araw ng hapon sa kanyang mukha at sinusubukang unawain ang nangyari sa mahuling minuto na nagpabago sa takbo ng buong buhay niya. Lumapit ang kanyang ama upang magpaalam na may ngitingang isang nakahinga, na nakalahad ang magakamay na para bang umaasa ng yakap ng pasasalamat. Ngunit ayaw niya, hindi niya kaya. Wala sa kanyang kaloban sa sandaling iyon ang anumang kilos ng pagmamahal na iaalok sa kanya. Tumalikod siya, bumaba sa mga hagdan ng simbahan at pumasok sa kalesan na naghihintay sa kanya upang dalhin siya sa mansyon. Bitbit sa kandungan ang bouquet ng pulang rosas na nagsisimula ng malanta sa dulo. Sumara ang pinto, nagsimulang umikot ang magulong sa sementadong kalsada at sumulyap si Isabel sa bintana, nakikita ang siyudad ng silang na naiwan. Doon niya napansin na hindi siya nag-isa sa kalesa, sapagkat nakaupo sa kabilang panik na nakakrus ang makamay sa tuhod at nakatingin sa kanya, ay si Tio Gaspar Villanueva. Pinagmasdan siya ngang tiyo ni Don Rafael ng ilang sandali bago magsalita ng may kalmadong pakalkulang ng isang sanay na mga siwa nga nangga sitwasyon at tao sa parang pinakamainam para sa kanya. Bahagya itong sumandal, pasulong, ipinagrus ang makamay umalagwa sa tuhod at sinabi ng mahinahon at direkta, alam kong kinamumuhian mo ang iyong ama sa sandaling ito, kinamumuhian ang iyong bagong asawa, nararamdaman ang bigat ng lahat ng nangyari, nang wala kang nagawa upang baguhin ito. Saglit itong huminto, tulad ng isang nagpapahintulot na manatili ang mga salita bago magpatuloy, at pagkatapos ay idinagdag ng may mas malambing na tono.
magkakaroon ka ngang magandang buhay. Hindi ka makukulang ngang anuman. Ang mansyon at lahat ngang nasa loob nito ay mapapasayo bilang isang donya. Ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang tinig, naging mas matatag, mas direkta, tulad ng isang nagtatanggal ng paggalang upang sabihin ang tunay na mahalaga. At tiningnan niya siya ng seryoso at sinabi, "Ngunit umaasa akong maunawaan mo ang iyong papel at iyong lugar sa bahay na iyon. Kailangan ni Rafael ng tagapagmana, kaya maging isang mabuting asawa para sa kanya." Pinakinggan siya ni Isabel ng tahimik, nang hindi inililihis ang tingin, nang hindi hinahayaang may anumang emosyon na lumabas sa kanyang mukha. At nang matapos ito, sumagot lamang siya ng dalawang mahina at pigil na salita. "Opo, Gino," sabi niya, at wala nang idinagdag. Ang biyahe ay tumagal ng halos 1 oras at ginugol ni Isabel ang karamihan nito sa pagtingin sa bintana. Nakikita ang mabukas na bukirin na nagbigay daan sa isang masarado na kalsada na napapalibutan ng mga lumang at siksi na puno na lumilikha ng isang uri natural na pasilyo. Nang dumating ang kalesa sa tarangkahan ng ari-arian ng Villanueva, tumagal pa ng 10 minuto ang panloob na kalsada bago tuluyang lumitaw sa harap niya ang mansyon. At nang lumitaw ito, hindi napigilan ni Isabel na bahagyang lumaki ang kanyang mamata kaysa karaniwan sapagkat ang mansyon ay napakalaki, kahanga-hanga, na may malapad na harapan ng puting bato na nakatayo ng maringal laban sa langit ng hapon. Napakalaking hardin na nakapalibot dito na may manakakayos na taniman, matataas na puno at isang luntiang kulay na napakamaingat na tila pininturahan ng kamay. Nakababa na si Rafael mula sa kanyang kalesa at nakapasok na sa bahay bago pa siya dumating. At naisip ni Isabel habang nakatingin sa saradong pinto na iyon, nakasal siya sa isang lalaking narinig niya lamang ang isang sa altar at wala ng iba. Ni ang kanyang pangalan na sinabi para sa kanya, ni ang isang matagal na tingin, ni anumang galaw. Bumaba siya mula sa kalesa kasama si Gaspar at dumaan sa pasukan ng mansyon sa unang pagkakataon. Isang magandang babae na humigit kumulang 40 taong gulang, na may blonde na buhok na elegante ang pagkakakulot at matatag ang tindig ng isang nakakakilala ng kanyang lugar, ang lumabas upang salubungin sila sa pasukan na may isang diskreto at kontroladong ngiti. Bumaling si Gaspar sa kanya ng may natural na autoridad at sinabi, "Celia, dalhin mo ang donya sa kanyang silid at gawin ang napakasunduan. Naintindihan ba?" Yumukot si Celia. Tiningnan si Isabel na may matalas at magalang na tingin. Sumagot siya, "Opo, Gino," at nagsimulang lumakad. Sinundan siya ni Isabel sa loob ng mansyon at sa bawat hakbang ay imposibleng hindi mapansin ang pinong luho na nasa lahat ng dako, ang makuwadro na nakabalangkas sa ginto, ang malalaking sentral na hagdanan na umakyat ng elegante patungo sa itaas na palapag at mayroon ding rampa sa tabi patungo sa itaas na palapag na ginawa para sa paggamit ni Rafael gamit ang silya de ruedas. Lahat ay marilag, lahat ay tumpak, lahat ay may hitsurangang isang lugar kung saan bawat detalye ay pinag-isipan ng maingat at walang sentimo ang pinakait. Dinala siya ni Celia sa isang malawak na pasilyo sa itaas na palapag at huminto sa harap ng isang pinto. Binuksan niya ito at pumasok si Isabel. Natagpuan sa loob ng silid ang 4 na katulong na nakaposisyon sa paligid ng isang paliguan na nakahanda na may mahinang singaw na umaakyat mula sa mainit na tubig. Tiningnan niya ang lahat ng iyon, sinusubukang unawain. At noon nagsalita si Celia ng mahinahon, "Donya, hindi ito ang magiging kwarto ninyo. Ang inyong magamit ay nasa kwarto na ang inyong asawa." Nagpatuloy si Celia ng may parehong kalmado ang isang nagpapahayaeng ang isang bagay na ganap na natural. "Ihahanda at bibihisan kanila upang dalhin sa kwarto ang mag-asawa. At inihanda na rin namin ang hapunan." Narinig ni Isabel ang mga salitang iyon at naramdaman ang isang bagay na humigpit sa kanyang dibdib. Isang halo ng gulat at pagkabalisa na sinubukan niyang lunukin ng hindi hinahayaang makita sa kanyang mukha. Matutulog siya kasama ang isang lalaking halos hindi niya kilala, isang lalaking hindi man lang nagsabi sa kanya ng isang salita maliban sa obligadong sa altar, at lahat na iyon ay tila isang bangungot na hindi niya magising. Tinulungan siya ng mga katulong sa paliligo ng tahimik, nang may malalambot na kamay at maingat na galaw, at pagkatapos ay binihisan siyang kamison na gawa sa pinong at delikadong tela na pinili ng hindi siya kinonsulta. Ipinaalam din sa kanya na ang lahat ng kanyang kasuotan ay muling ginawa mula sa simula, na ang kanyang lumang damit ay itinapon at pinalitan ng bagong piyesa alinsunod sa posisyon na ngayon ay hawak niya. Nang lumitaw si Celia sa pinto at sinabing may mahinahon na tinig, "Donya,
hinihintay ka ni Don Rafael. Nanatili si Isabel saglit na hindi gumagalaw, huminga ng malalim at pagkatapos ay sumunod. Huminto sila sa harap ng isang malaking pinto sa parehong pasilyo. Binuksan ito ni Celia nang hindi pumapasok. Sinabi niya, "Maaari na po kayong pumasok," at nanatili sa labas. Tumawid si Isabel sa pintuan. Sumara ang pinto sa kanyang likuran at nakahiga sa malaking kama na may madilim na kanopi. Walang pang itaas, na may berdeng mata na nakatutok sa kanya, ay ang kanyang asawa, si Don Rafael Villanueva. Nanatili si Isabel na nakatayo malapit sa pinto. Ang mapa ay nakadikit sa sahig na parabang tumanggi ang kanyang katawan na umusad. Ang mga mata ay nakatuon sa lalaking nakahiga sa kama na tinitingnan siya na may ekspresyon na hindi pa niya matukoy. Ang katahimikan sa pagitan nila ay siksik. Napupuno lamang ng mahinang bulong nga kurtina na malumanay na gumagalaw sa simoy ngabi. At ang dilaw na ilaw makakandila na nakpapalabas na mahahabang anino sa makadingding na malaking silid. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang makamay. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang tingin nang hindi ito tila masyadong marami o masyadong kaunti. At ang puso ay bumibilis ang tibok na sinubukan niyang itago sa tigas kanyang tindig. Noon ito nagsalita ng may malalim at tahimik na boses na hindi taglay ang lamig na inaasahan niya. "Huwag kang matakot. Halika rito, Isabel." Bahagya itong pumitik sa kama sa tabi niya, na parang tumatawag ng upo, nang walang pagmamadali, nang walang pahingi. Tanging isang simpleng galaw na sa anumang paraan ay nagpapahirap sa lahat. Naramdaman ni Isabel ang pagbilis ngang tibok ngang dibdib. Bawat hakbang patungo sa kama ay tila hakbang patungo sa isang hindi kilalang teritoryo na walang mapa. Ayaw niyang humiga sa tabi nga, estranghero na iyon. Ngunit ngayon ay asawa, na niya ito at dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gilid ng kama. Malapit na siyang humiga nang ngumiti ito at ang ngiting iyon ay napakabigla, napakakaiba sa pagkaseryoso na ipinakita nito sa simbahan na huminto siya nang hindi alam kung ano ang gagawin. "Ayaw kong giumiga ka," kalmado nitong gisabi. "Umupo ka hito at mag-usap tayo. Gusto kong giumingi energy paumanhin sa kung paano ako kumilos sa simbahan. Hindi tayo makapag-usap doon." Umupo si Isabel sa gilid ng kama na tuwid ang likod at makadikit ang tuhod. Sinusubukang panatilihin ang isang distansya na kasabay ay magalang at matatag at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang punto sa silid maliban sa kanya, ngunit ito ay walang pangitaas at ito ay nagpapahirap sa kanya na malaman kung saan ilalagay ang tingin nang hindi ito nagiging bastos o masyadong hindi comfortable at naramdaman niya ang init na umaayat sa kanyang mukha nang hindi niya mapigilan. Napansin iyon ni Rafael at nang walang anumang komento na magpapahiya pa sa kanya, sinabi niya ng natural, "Isabel, pakikuha mo nga ang kamiseta doon, pakiusap." Nakita niya ang isang nakatuping kamiseta sa malapit na silya, tumayo siya, lumakad dito at dinala pabalik, iniabot ng walang salita. Isinuot niya ito ng may mahinahong galaw at pagkatapos ay hiniling niya na umupo muli si Isabel. At sa pagkakataong ito ay may kaunting gaan sa kapaligiran na parabang ang maliit na kilos na iyon ay bumali sa isang manipis, ngunit kinakailangan na pader sa pagitan nila. Tiningnan siya ni Rafael sandali bago magsalita at mayroong sa kanyang berdeng mga mata ang isang bagay na hindi inaasahan ni Isabel na makita. Walang pagmamataas, walang kawalang interes. Mayroong isang malalim na pagkaseryoso na hinaluan ng isang bagay na tila pagod. Ang pagod ng isang matagal nang may pasanin nang hindi ito may bahagi sa sinuman. "Isabel," sabi nito, "Rafael ang pangalan ko. Alam kong alam mo na ang pangalan ko at bago ang lahat. Gusto kong manatili kang kalmado. Hindi ko balak hawakan ka." Tiningnan siya ni Isabel nang hindi naunawaan. Kumurap siya isang beses at pagkatapos ay lumabas ang mga tanong na hindi na niya makayasa kanyang sarili ng maisang prangkahan na hindi niya inaasahan. "Kung hindi mo balak hawakan ako, bakit ako narito sa iyong silid? At bakit mo ako pinakasalan?" Nanahimik si Rafael sandali at pagkatapos ay muling ngumiti at ang mukha niya ron sa silid na iluminadong kandila ay ganap na naiba sa sarado at malayo na mukha na nasa altar ilang oras bago. Ito ay isang mukhang tao na may lalim, na may kasaysayan, na may isang bagay na nakatago sa likod ng mamatanawala paring pangalan. "Para maunawaan mo kung bakit ka narito," sabi niya sa wakas, "kailangan kong simulan mula sa simula ang buong kwento ko." Si Don Rafael Villanueva ay ipinanganak sa isang matatag na pamilya na binuo sa tunay na pag-ibig
at paggalang sa isa't isa, isa sa mga bihirang pamilya na tila protektado. Mula sa mundo ngang isang hindi nakikitang ngunit makapangyarihang bagay. Ang kanyang ama, si Don Rodrigo Villanueva, ay isang matuwid at iginagalang na tao. At ang kanyang ina, si Doña Sofia Villanueva, ay isang babaeng may banayad na presensya, ngunit may hindi matitinak na karakter. At sa pagitan ng dalawa ay may isang pagkakaisa na lumaki si Rafael na hinahangaan ng walang masalita upang ilarawan ito. Ang nakababatang kapatid ni Don Rodrigo, si Gaspar, ay dumating bilang isang binata upang makitira sa kanila, tinanggap ngang pamilya ng may pagkabukas palat na marka ng mga Villanueva, at sa loob ngang maraming taon ay nanirahan sa ilalim ng parehong bubong. Tinatamasa ang proteksyon at prestihiyo nga apelyedong iyon, ngunit nang si Rafael ay 15 taong gulang, ang kalesa na sinasakyan nila ng kanyang ama at ina ay nahulog sa isang bangin sa isang gabi ng ulan at ang mundong kanyang kilala ay gumuho sa isang iglap. Hindi nakaligtas si Don Rodrigo at Doña Sofia ni ang kutsero na nagmamaneho sa kanila at si Rafael ay nilabas mula sa mga labi ng buhay, ngunit nawalan ngalaw sa mabinti. Ang pinakamahuhusay na doktor ay tinawag, sinuri, nag-usap ng mahina at ang konklusyon ay laging pareho, hindi na siya makakalakad. At noon sa edad na 15, namana ni Rafael Villanueva ang posisyon ng Don Silang. Sa pagkamatay ni Don Rodrigo, si Tio Gaspar Villanueva ang naging legal na tagapag-alaga ng pamangkin. At dahil napakabata pa ni Rafael at wasak na wasak sa pagkawala at sa kondisyong iniwan ng aksidente sa kanya, ang buong pamamahala ng yaman, na mga ari-arian at na mga desisyon na naugnay sa Don ay napunta sa kamay na Tio. Ginampanan ni Gaspar ang papel na iyon ng may kahusayan na tila dedikasyon, ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unting ipinakita ang tunay nitong ugat, sapagkat hindi ang pag-aalaga sa pamangkin ang nagtulak sa lalaking iyon, kundi ang hilig sa kapangyarihan, ang kasiyahan sa pag-utos, ang kaginhawaan ngang pagsunod ng hindi kinakailangang magpaliwanag sa sinuman. Nang si Rafael umabot sa edad ng karamihan at nagsimulang malaman ang nangyayari sa paligid niya, napansin niya na siya ay inalis sa lahat ng may isang katusuhan na napakahusay na kinalkula na matagal bago niya ito napagtanto. Ang makuwenta na hindi kailanman ipinakita sa kanya, ang mga desisyon na ginawa ng hindi siya kinonsulta, ang mga empleyado na sumasagot kay Gaspar bago sumagot sa kanya. Ang pamangkin ay naging isang palamuting figura sa loob ang sarili nitong bahay, isang pangalan sa isang papel, isang titulo na walang nilalaman, at si Gaspar ay namuno na parang ang posisyon ay kanya sa karapatan, at noon dumating ang isang opisyal na pahayag mula sa gobyerno sa kamay ni Rafael, kung saan nilinaw na ang titulo ng Don ay hindi maaring manahin ng mga kolateral na kamaanak, tanging ng mga direktang anak ng Don. Kung mamamatay si Rafael ng walang anak, mawawala ang titulo sa henerasyong iyon. Ang maari-arian ay babalik sa gobyerno at mawawalan ng ekses si Gaspar sa lahat ng itinayo niya sa paligid ng kanyang buhay. Upang mapanatili ang kapangyarihan, upang patuloy na tamasahin ang yaman ng mga Villanueva, kailangan ni Gaspar na magkaroon ng tagapamana si Rafael at kailangan niyang panatilihing buhay si Rafael, ngunit umaasa, kontrolado, nakahivalay. At noon nagsimulang pagduktungin ni Rafael ang mafragmento na hindi niya pinansin sa loob ng maraming taon. Ang madetalye ng aksidente na hindi kailanman lubos na umayon, ang testigo na nawala bago magsalita, ang kutsero na kinontrata ni Gaspar ilang araw bago ang biyahe, isa sa mga pinakakatiwalaang lalaki ni Rafael na nagngangalang Nestor ay lihim na nakapasok sa malapit na bilog ng Tio, nagpapanggap na isa sa kanyang kaalyado. At unti-unti niyang dinadala kay Don Rafael ang mapiraso ng katotohanan na kailangan ni Rafael na maingat na pagduktungin bago kumilos. Ang konklusyon na nabubuo ay masyadong mabigat upang sabihin ng malakas ng walang ebidensya. Pinapapatay ni Gaspar si Rafael at ang kanyang magulang. Naniniwala na ang titulo ay mapupunta sa kanya. At nang basahin niya ang dokumento ng gobyerno pagkatapos ng pagkamatay ng kapatid, natuklasan niya na hindi ito mangyayari. Inago niya ang estratehiya at ginawang instrumento ang pamangking nakaligtas. At ngayon, upang masiguro ang kontrol, kailangan niyang bitagin si Rafael. Kailangan ni Rafael ng panahon, kailangan niya ng konkretong ebidensya at tunay na mga kaalyado bago gumawa ng anumang hakbang
sapagkat sa loob ng malaking mansyon ng Maga Villanueva, 97% ng gataw ay tapat kay Gaspar. Binuo niya, binayaran niya, nakatuon ang tingin sa kanya. Ang kumilos ng walang paghahanda ay nangangahulugang lagdaan ang sariling kaparusahan. At alam ni Rafael iyon nang may kalinawan ng isang natuto ng mag-isip sa halip na magreaksyon. Kaya nagpasya siyang gawin ang eksaktong inaasahan ni Gaspar na gagawin niya. Wala. Nagpatuloy siyang nanatili sa kanyang pagkakasarili. Nagpatuloy siyang tila sumusunod. Nagpatuloy siyang hinayaan ang tiyo na maniwala na ito ang may kontrol. Habang sa ilalim ng tahimik na ibabaw na iyon, matiyagang binuo ni Don Rafael ang network na isang araw ay bubulaga sa tunay na may sala, ngunit may isang piraso pa rin na nawawala sa planong iyon. Isang piraso ng tao, isang tao mula sa labas ng nga pader na iyon, isang tao na walang koneksyon kay Gaspar, walang utang sa kanya, walang mga matang nakatutok sa kanya, isang tao na maaring nasa tabi ni Rafael nang walang anumang hinala. Nagsimulang magpilit ang kanyang tiyo para sa kasal ng pamangkin, hindi dahil sa pag-aalaga, kundi dahil kailangan niya ng tagapagmana na magtitiyak ng pagpapatuloy ng kanyang sariling dominasyon. Sinubukan niya sa ilang anak ng mga mayayamang pamilya, ngunit wala sa kanila ang gustong magpakasal sa isang lalaking hindi makalakat at kailangan din niya ng isang taong makokontrol. At nilinaw niya na siya ang pipiling nobya para sa pamangkin. Ang hindi alam ni Gaspar ay matagal nang hinahanap ni Rafael ang nobya bago pa man siya kumilos. Hiniling ni Rafael kay Nestor na mahanap ngang isang dalaga bago makakilos ang tiyo, isang taong walang malapit na pamilya, walang kaibigan na magtatali sa kanya sa siyudad, na may amang hindi tatanggi sa panukalang iyon at, higit sa lahat, isang taong may tunay na karakter na maring making tunay na kalyado. Maingat na nag-imbestiga si Nestor at dinala ang pangalan ni Isabel Reyes. Nang malaman ni Gaspar ang pagpili, inakala niyang siya mismo ang nakaisip ng ideya. Inakala niyang nalutas na niya ang problema ng tagapagmana at inilagay sa tabi ng pamangkin ang isang babaeng walang kapangyarihan at walang boses na hindi magbibigay ng anumang pagtutol. Mali siya sa bawat detalye. Pinakinggan ni Isabel ang buong kwento na sinabi ni Don Rafael at pagkatapos ay tiningnan siya nito ng matagal pagkatapos magsalita, hinahayaang manatili ang katahimikan sa lahat ng sinabi nito. At nanatili si Isabel na hindi gumagalaw, pinoproseso ang bawat salita. Muling inayos sa kanyang sarili ang imahe na nabuo niya sa lalaking iyon sa mga huling oras. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mamata sa kanya at sinabi ng may matatak na boses na nakagulat maging sa kanya mismo. Hindi mo ako kilala para sabihing mapagkakatiwalaan ako. At kung talagang kayang gawin ng tiyo mo ang lahat ng iyon, bakit mo pa rin gustong dalhin ako sa lugar na ito? Tiningnan siya ni Rafael ng may tahimik na pagkaseryoso na tila ang natural niyang wika, nang hindi nasasaktan sa prangkahan niya, nang hindi umurong sa direktang tanong. Alam kong estranggero pahinga ako sa iyo at labis. Akong humihingi, enigay paumanging sa paglalagay sa iyo sa panganibi, sabi nito, ngunit kailangan ko ang iyong gitulongi. At gustong tiyo ko ang kapangyarihan at pera. At naniniwala akong siya ang responsible sa nangyari sa akin at sa aking mga magulang. Tumayo si Isabel, naglakad sa silid at ipinakrus ang kanyang mga braso, at mayroon sa kanyang mga mata hindi ang takot kanina, kundi isang maliit na apoy na nagsisimulang mag-alap. Ngunit ikaw ang Don, malinaw niyang sabi, at maari mong kunin lamang ang sa iyo sa karapatan at paalisin siya dito. Hindi inalis ni Rafael ang tingin at sumagot ng may pasensya ng isang nakapag-isip ng marami tungkol doon. Isabel, sinabi ko sa iyo na ang matao sa bahay na ito ay pinakakatiwalaan niya. Mayroon siyang makaibigan, kaalyado, impluensya sa mga lugar na hindi ko pa narating. Kung susubukan ko iyon ngayon ng walang ebidensya, ng walang tunay na suporta, hindi ako mabubuhay. Kaya hahayaan ko siyang isipin na kontrolado niya ang buhay ko hanggang sa makita ko ang saksing iyon, hanggang sa makuha ko ang lahat ng kailangan ko upang siya ay arestuhin. Nanahimik si Isabel at sa katahimikan na iyon ay naunawaan niya ng isang beses ang bigat ng lahat na iyon. Naunawaan niya ang dinadala ni Rafael ng tahimik sa loob ng maraming taon sa loob ng mansyong iyon, nahihintay, lumalaban, nagpaplano ng may pasensya nga isang nakakaalam na ang tunay na katarungan ay hindi nagmamadali. Kaya, kung tutulungan kita, dahan-dahan niyang sabi, sinusukat ang bawat salita. Ipapalaya mo ako kapag natapos na ang lahat ng ito.
Tiningnan siya ni Rafael ng may tunay na atensyon at sumagot, "Hindi ka nakakulong, Isabel. Ngunit kung iyan ang iyong nais, kapag nabawi ko ang lahat, magiging malaya ka." Huminga siya ng malalim. Tumingin sa sahig sandali at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang mga mata sa kanya. "Ang iyong tiyo ay tila isang napakatalinong tao upang malinlang." Tumango si Rafael ng walang pag-aalinlangan. Siya ay napakatalino. Kaya kailangan nating maging kapanipaniwala, magkunwaring naganap ang kasal na ito at habang kasal ka sa akin, matutulog ka sa isang silid at sa isang kama. Tiningnan siya ni Isabel nang nakabuka ang mamata at isang agarang pagtutol na hindi niya sinubukang itago. "Ayaw kong humiga sa parehong kama na ikaw." Tiningnan siya ni Rafael na may bahagyang ngiti sa labi at tahimik na itinuro ang kanyang sariling mga binti. Nanatili si Isabel na hindi gumagalaw ng isang segundo at pagkatapos. Nang hindi mapigilan, ay lumabas ang isang maliit at kusanglop na ngiti na siyang unang tunay na galaw ng buong gabing iyon. At ang ngiting iyon ay nagpabago sa isang maikling sandali sa bigat ng lahat ng nangyari sa araw na iyon. Hinintay ni Rafael na mawala ang ngiti niya bago magpatuloy at pagkatapos ay nagsalita ng may simpleng pagiging totu na walang palamuti o pakalkula. "Igalang kita, Isabel. Gusto ko lang ang tulong mo upang ipagpatuloy ang panlolokong ito ng mas matagal upang makalap ko ang lahat ng kailangan ko. Naintindihan ba?" Tiningnan ni Isabel ang lalaking nakahiga sa kama na nakapatong ang mga kamay sa kanyang kandungan. Ang lalaking iyon na navala ng makamahulang sa edad na 15 na navala ng khalaw sa makabinti sa parehong aksidente na lumaki sa loob ng bitag na binuo nga isang tao mula sa sarili niyang pamilya at sa kabila nito. Ay naroon pa rin na nakabuka ang mata at may plano. Tumatanggi na maging anino lamang na gusto ng kanyang tiyo na siya ay maging. Hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin ng kasunduang iyon para sa kanya sa mga darating na araw. Hindi niya alam kung ano ang magiging pakiramdam ng matulog sa kamang iyon sa tabi na laking iyon. Hindi niya alam kung ano ang magiging pakiramdam ngang makunwari sa mga mata ni Gaspar habang sa loob ay iba ang lahat. Ngunit may isang bagay sa silid na iyon, sa pag-usap na iyon, sa lalaking iyon na pinili siya ng maari niyang pinili ang sinumang iba na nagpapadali sa sagot kaysa inaasahan niya. Huminga si Isabel ng malalim, dahan-dahang tumango at sinabi, "Sige, wala naman akong gaanong pagpipilian, nandito na rin naman ako." At sa unang pagkakataon mula nang magising siya sa umagang iyon, naramdaman niya na marahil ang kuwentong iyon ay hindi lamang ang katapusan ng isang bagay, kundi ang simula ng isang bagay na hindi pa niya alam ang pangalan. Tiningnan siya ni Rafael ng may tahimik na pakiramdam na nagsisimula ng maging pamilyar sa kanya at sinabi, "Isabel, maari ka nang humiga para matulog. Tulad ng sinabi ko na sa iyo, hindi kita hahawakan." Hindi siya sumagot ng salita, tumango lamang ng bahagya at umayos sa kama, hinila ang kumot hanggang sa baywang ng maingat, pinapanatili ang isang magalang na distansya sa pagitan ng dalawang katawan sa isang espasyo. Ang araw na iyon ay ang pinakamahaba sa kanyang buhay. Nagsimula ito sa isang damit pangkasal na hindi niya pinili at nagtapos sa isang kasunduan na sinusubukan pa rin niyang lubos na unawain at ang pagod sa lahat na iyon ay bumigat sa kanyang balikat at takip mata ng may lakas na hindi niya kayang pigilan. Imposibleng hindi mapansin ang kanyang pabango, malambot at diskreto, na naroroon sa kumot, sa unan, sa hangin ng silid na ngayon ay kanya na rin. At nagulat siya nang mapagtanto na hindi siya natatakot na ibahagi ang kamang iyon sa estranghero na iyon. Hindi niya alam kung ano iyon, kung masyado ba siyang pagod para bigyan ng puwang ang takot o kung may isang bagay sa lalaking iyon na, nang walang pahintulot, ay nagsimula nang magbigay sa kanya ng tiwala na hindi niya may paliwanag. Ang ilaw mula sa kalapit na tsiminea ay nagpapalabas ng ginto at umalon-alon na kislap sa magadingding ng silid. At ang malambot at patuloy na init na iyon ay unti-unting bumalot kay Isabel hanggang sa nang hindi napapansin ang eksaktong sandali kung kailan ito nangyari. Siya ay nakatulog. Kinabukasan, mas maaga siyang nagising kaysa kay Isabel at nanatili saglit ng tahimik, nakatingin sa kisame ng may agarang kamalayan na may kakaiba sa bukang liwewe na iyon. Mayroon siyang kasama sa tabi at iyon ay isang bagong bagay na kailangan niyang matutunang, dalhin ng natural kung gusto niyang gumana ang lahat ayon sa plano. Dahan-dahan siyang bumaling at tiningnan ito, at ang maunang sinak na araw ay dumaan sa siwang ng mga kurtina at dumapo sa mukha ni Isabel ng may delikadesa na tila sinadya.
Nililiwanagan ang bawat bahagi ng mukha ng may malambot at tapat na ilaw. Ang kayumangging buhok ay nakakalat sa unan na parabang sinadya itong ayusin ng isang tao na naglalagay ng balangkas sa isang mukha na maganda na may simpleng kagandahan ng isang hindi kailanman kinailangan mag-effort para dito. Ang mababay ay karaniwang lumalayo sa kanya dahil sa silya na nagpipigil sa kanya. At natutunan ni Rafael na mamuhay sa kalungkutang iyon nang hindi masyadong gumagawa ng ingay tungkol dito. Ngunit naroon si Isabel tahimik, dahan-dahang humihinga, walang kamalay-malay sa epekto na idinulot niya sa sandaling iyon. Nang magsimula itong gumalaw, ang mga unang palatandaan na nagigising na ito, bumaling siya sa kabilang panig ng diskreto, umupo at inilapit sa kanya ang silya de ruedas na laging nasa tabing ng kama. Imulat ni Isabel ang kanyang mamata at nakita si Rafael na nakatalikot na sa kanya, abala sa pagayos ng silya, at nanatili siyang nakaupo sandali na pinagmamasdan ang galaw na iyon ng may atensyon na hindi awa. Iba ito, mas malapit sa paggalang. Kailangan mo bang tulong? Sabi niya na medyo paus pa ang boses dahil sa tulog. Sumagot ito ng hindi lumilingon, nang may parehong kalmado tulad ng dati. Huwag kang mag-alala. Tatawagin ko ang iyong katulong upang tulungan kang magbihis. Pagkatapos, ay hinawakan niya ang isang maliit na kampana na nasa mesa sa tabi ng kama at sa loob ng ilang minuto ay bumukas ang pinto ng may pagiging punktual ng isang naghihintay ng senyas. 2 empleyada ang pumasok upang alagaan si Isabel at 2 empleyado upang tulungan si Don Rafael at ang silid na dating tahimik at madilim ay napuno ng organisado at diskretong galaw. Ihinanda para kay Isabel ang isang lila na damit na gawa sa magaan na tela na may pinongburda sa gilid at salig, elegante, nang hindi labis, at isa sa makatulong ang naghahanda na mag-ayos ng kanyang buhok. Nang sabihin ni Isabel nang may banayat na pagtatatag, ayaw kong itali ang aking buhok, gusto ko itong nakalugay, pakiusap. Tumango ang katulong ng walang tanong at ang kayumangging buhok ay nanatiling malayang nakakababa sa mga balikat ng bagong donya. Nang matapos ang mga empleyado at umalis, naiwan silang dalawa muli. Tiningnan ni Isabel si Rafael at sinabi ng may direktang pagiging natural, "Ako na mismo ang ayos sa sarili ko." Tiningnan siya ni Rafael na may bakas ng pasensya sa kanyang mamata at sumagot, "Ikaw na ngayon ang donya." Napabuntong hininga si Isabel. Hindi iyon ang uri ng sagot na inaasahan niya. Ngunit naunawaan niya na may mga protocol sa bahay na iyon na umiral ng independyente sa kalooban ng sinuman sa kanila. Pagkatapos ay binago ni Rafael ang tono ng mas objektibo na parabang mayroon siyang gawain na hindi maaring ipagpaliban. "Ngayon ay mag-aalmusal tayo kasama ang tiyo ko. Kailangan nating kumbinsihin siya na naging perpekto ang gabi natin." Magkasama silang lumabas ng silid. Nilakad ang malawak na pasilyo sa itaas na palapag at bumaba sa rampa na itinayo sa tabi ng sentral na hagdanan. At lumakad si Isabel sa ritmo niya nang walang pagmamadali, nang walang ipinapakitang anumang pagkaasiwa na maaring mabasa ng mamaling mata. Ang silid almusalan ay iluminado nga ilaw nga, umaga na pumapasok sa matataas na bintana at si Tio Gaspar Villanueva ay nakaupo na sa mesa na may tindig ng isang hindi kailanman kailangang maghintay ng sinuman. At nang makita ang dalawa na dumating, bumukas ang kanyang mukha sa isang ngiti na masyadong mainit upang maging lubos na totu. Sa wakas ay bumaba na ang mabagong kasal. Sabi ni Gaspar ng may kalkuladong kabaitan na ginagamit niya na parang naksusuot ng Amerikana. "Kumusta ang gabi, Donya? Maganda ba ang tulo mo?" Naramdaman ni Isabel ang tingin nito na dumapo sa kanya na parang isang pagsusuri na nakukubli sa likod ng pagiging. Magalang at sumagot siya ng may tahimik at natural na ngiti ng walang pagmamadali at walang pag-aalinlangan. "Magandang umaga, Ginoong Villanueva. Napakasarap ng gabi." Tumango si Gaspar na nasisiyahan, na para bang nagtatala ng mahalagang impormasyon nang hindi ipinapakita na hinihintay niya iyon, at umupo silang dalawa sa mesa kung saan ang kape, tinapay, prutas at keso ay nakahanda nang may katumpakan ng isang bahay na sanay magsilbi ng maayos. Pagkatapos ay binuksan ni Rafael ang usapin tungkol sa mga negosyo ng ari-arian, nagtanong tungkol sa mga kwenta, tungkol sa isang desisyon na nakabinbin at doon unang nakita ni Isabel ang pagbabago na inilarawan niya nung nakaraang gabi. Ang artikulado at malinaw, mag-isip na lalaki na nakipag-usap sa kanya sa silid ay ganap na nawala at sa halip ay isang malabo, medyo nawawala na Rafael
na parabang isang taong sinusubukang sundan ang isang usapin na lampas sa kanyang kakayahan. Ito ay isang perpektong pagganap at kailangan ni Isabel ang lahat ng kanyang kontrol upang hindi ipahintulot na makita ang pagkamangha sa kanyang mukha. Pinakinggan ni Gaspar ang kanyang pamangkin nang may mapagmataas na pasensya na hindi lubos na maitago ang kasiyahang nararamdaman niya sa pagiging mas may kakayahan sa kanilang dalawa. Pamangkin ko, mahinahon nitong sabi, ayaw kong mag-alala ka sa negosyo. Alam mong napakahusay kong pinamamahalaan ang lahat at ang gusto ko ay masiyahan ka sa iyong kasal. Nabigyan mo ng pansin ang iyong asawa. Lahat ay mayos na inaalagaan, ang iyong tungkulin ngayon ay makaroon ng tagapagmana. Ngumiti si Rafael sa tiyo ng may pasasalamat na tila tunay. Sa sinumang mata na hindi nakakaalam ngang nasa ilalim ngang tahimik na ibabaw na iyon, at sinabi ng simple, salamat tiyo sa laging pag-aalaga sa lahat. Bahagyang pumitik si Gaspar sa mesa na nasisiyahan na parabang isinasara ang isang nalutas na usapin. At pagkatapos ay lumapit ang isa sa kanyang mga empleyado at ibinulong sa kanya na handa na ang kalesa. Tumayo si Gaspar. Nakpaalam sa kanilang dalawa nang may parehong kabaitan sa simula at lumabas nang may mahahabang hakbang ng isang maraming lugar na pupuntahan at walang oras na sasayangin. Sinundan ni Isabel nang tingin ang kanyang paglabas hanggang sa sumaraang pinto at noon lamang siya huminga ng mas malaya. Pagkaraan ng ilang sandali, nang maging mas tahimik ang silid at ang magalaw ng bahay ay umayon na sa rutina ng araw, isang lalaki ang lumapit sa kanila nang may determinadong hakbang at isang tingin na may dala ng katapatan, ng isang pumili, ng panik at hindi na lumingon muli. Siya si Nestor at lumapit kay Rafael nang may magalang na pagiging pamilyar ng isang matagal nang nakakasama. Punta tayo sa silid aklatan. Rafael, sabi nito ng maikli. Pinagmasdan siya ni Isabel na sinusubukang bumuo agad ng impresyon sa bagong mukha na iyon at pagkatapos ay bumaling si Nestor sa kanya ng may bahagyang pagyukot. Donya maligayang pagdating sa lahat ng kaguluhang ito. Tiningnan ni Rafael si Isabel at sinabi, Isabel, ito ang pinakakatiwalaan kong tao na sinabi ko sa iyo. Siya ang nakahanap sa iyo at nakumbinsi sa tiyo ko. Nagtungo ang tatlo sa silid aklatan, na nasa isang mas liblib na pakpak nga mansyon. At nang pumasok si Isabel, nanatili siyang nakatayo saglit sa harap ngang laki at karilagan ng espasyong iyon, na may mga estante mula sa sahig hanggang kisame, na puno nga mga aklat na nakabalat sa balat na may malaking lamesa sa gitna. At mga silya na maingat na inayos. Tiningnan siya ni Rafael at sinabi ng may bahagyang bakas ng tahimik na pagmamalaki. Dito ako gumugugol ng karamihan ng oras ko. Maingat na isinara ni Nestor ang pinto at lumapit sa kanilang dalawa ng may pigil na pagmamadali na agad nagpabago sa kapaligiran ng lugar. Tiningnan niya si Rafael at sinabi ng may matatag na tinig ng isang nagdadala ng balita na nagbabago sa lahat. Gino, nakita na natin ang testigo. Hindi gumalaw si Rafael saglit. Umayat ang kamay sa bibig ng walang kusanglup na galaw at pagkatapos ay sinabi ng nakabuka ang mga mata, seryoso ka, Nestor. Tiningnan ni Isabel ang isa't isa, sinusubukang sundan at hindi niya napigilan ang tanong. Siya ba ang taong nakakitang lahat? Tiningnan siya ni Rafael at sumagot ng may pagkaseryoso na walang duda. O Isabel, siya ang taong makapagpapatunay na hindi ito aksidente, kundi isang pananambang. Ang katahimikan na sumunod ay tumagal lamang ni isang sandali bago ibinalik ni Rafael ang tingin kay Nestor at nagtanong, saan ninyo siya nakita? Tumugon si Nestor ng may katumpakan. Nasa isang maliit na baryo siya na halos 400 kilometer mula rito. Dinala namin siya sa isang bahay tuluyan. Tiningnan ni Isabel si Rafael na may tanong na hindi pa niya lubos na naunawaan. Paano ninyo nalaman ang tungkol sa kanya? Paano ninyo nalaman na siya ang testigo? Sumagot si Rafael nang may kalinawan ng isang matiyagang bumuong bawat piraso ng palaisipan na iyon sa loob ng maraming taon. Nagtiwala ang tiyo ko kay Nestor at naririnig niya ang lahat ng pag-uusap. Hinanap din tiyo ko ang lalaking iyon at ako rin. Sa kabutihang palat, nauna tayo. Tiningnan pagkatapos ni Nestor si Don Rafael na may tanong na nasa era mula nang pumasok siya sa silid na iyon. At ngayon, ano ang balak mong gawin? Nanahimik si Rafael sandali at nang magsalita, siya ay mayroon sa kanyang boses ang katumpakan ng isang nakapag-isip na ngang maraming beses tungkol dun at handa na. Sasabihin ko sa tiyo ko na kailangan namin ni Isabel ng aming honeymoon sa isang mas pribadong lugar at pupunta kami sa bahay bakasyunan.
Kumbinsido siya na isa akong tanga na abala sa pagkuha ng tagapagmana. Hayaan mong ikaw ang responsible sa aking seguridad at dalhin mo ang tatlo sa iyong pinagkakatiwala ang lalaki dun. Ang matagapamahala na nag-aalaga sa bahay ay pinagkakatiwalaan ko. Ngunit isipin niya na kasama ka doon ay nasa ilalim tayong kanyang mamata. Pagkatapos ay dalhin din natin ang lalaki, tawagin ang opisyal ng hukuman para pakinggan ako at ang lalaking iyon at formal kong idedemanda ang tiyo ko. Sumimangot si Nestor na may tapat na pag-alala ng isang nakakalkula ng mapanganib ng walang romansa. Gino, hindi ba sa tingin mo ay masyadong delikado ito? Tiningnan ni Isabel ang isa't isa na sinusubukang maunawaan ang dimensyon ng lahat ng iyon, sinusubukang unawain ng malinaw kung ano talaga ang kanyang papel sa balangkas na iyon na nagsimula. Bago pa man siya lumitaw, na parabang nahulaan ang nangyayari sa loob niya, tiningnan siya ni Rafael nang may direktang atensyon at sinabi, Isabel, muli akong humihingi ng paumanhin, ngunit kasama ka rito, magagamit ko ang dahilan ng aming honeymoon upang lumayo sa bahay na ito nang walang anumang hinala. Manatili kang kalmado. Poprotektahan tayo ngang aking matauhan mula sa tiyo ko. Dun ka ligtas sa akin. Tiningnan siya ni Isabel sandali at pagkatapos ay sinabi ng may simpleng pagtatatak ng isang nakapagpasyana at hindi balak umurong. Sinabi ko na tutulong ako at tutulong ako. Ngunit pagkatapos ay gusto ko ang aking kalayaan tulad ng napakasunduan. At habang sinasabi niya iyon, naisip din niya na wala siyang intensyon na bumalik sa bahay ng kanyang ama kapag natapos ang lahat na iyon. Gusto niyang umalis, magsimulang muli sa malayo. At ang kasunduang iyon kay Rafael ay sa ngayon ang tanging paraan niya upang makarating doon. Noong hapong iyon, nakipag-usap si Rafael sa tiyo ng may kahanga-hangang pagiging natural ng isang walang itinatago. Nagsalita siya tungkol sa bahay bakasyunan ng may simpleng kasiglahan. Sinabi niyang gusto niyang samantalahin ang oras na iyon kasama ang kanyang asawa, malayo sa kaguluhan ng siyudad at ang kanyang pagtuon ay eksaktong sinasabi ni Gaspar na dapat. Pinakinggan ng tiyo ng may nasisiyahang ngiti. Magandang tingnan ang inisyatibang iyon at nagalok si Nestor na samahan sila, inaalagaan ang seguridad ng Don na inaprubahan ni Gaspar ng walang pag-aalinlangan, kumbinsido na inilalagay niya ang kanyang sariling mamata sa loob nga paglalakbay na iyon. Ang plano ni Rafael ay gumana ng may isang perpekto na tila halos masyadong simple, ngunit sa mismong tila pagiging simple na iyon matatakpuan ang kanyang lakas. Kinabukasan ng umaga, napakaaga, nang ang ilaw ay mahina pa at ang mansyon ay natutulog pa sa kanyang katahimikan ng bato at kahoy, lumuwas si Rafael at Isabel patungo sa bahay bakasyunan sa isang diskretong kalesa kasama si Nestor at tatlong piling tao na sumusunod sa likuran nila, at si Tio Gaspar Villanueva na bumalik sa kanyang manegosyo at sa kanyang rutina bilang isang tao na naniniwala na siya ang may kontrol sa lahat, ay hindi na hinala kahit sa isang sandali na ang pagalis na iyon ay ang unang tunay na galaw ng isang laro na malapit ng ganap na bumaling laban sa kanya. Ang paglalakbay patungo sa bahay bakasyunan ay tumagal ng 2 buong araw at ginugol ni Isabel ang karamihan ng oras na iyon sa loop ng kalesa. Pinagmamasdan si Rafael ng may atensyon na sinubukan niyang itago, ngunit lumalaki sa bawat oras na lumilipas. Ito ay 2 mahabang araw na may mga daan na hindi laging maayos, na may kinakailangang pahinto at sa lahat na abala na idinulot na gayong laki ng paglalakbay sa sinumang manlalakbay. At sa kontekstong iyon niya, nagsimulang lubos na maunawaan ang mga limitasyong dinadala ni Rafael sa katawan ng hindi kailanman dinadala ang mga ito sa mukha. May mga sandali kung saan kailangan siyang tulungan ng mga lalaki sa pagbaba ng kalesa, sa mga pahinto, sa mga mas hindi patag na lupain, at tinanggap niya ang tulong na iyon ng may tahimik na dignidad na walang galit na pagmamalaki o talunang pagpapakaalam. Tanging ang praktikal na kamalayan ng isang natuto ng mamuhay sa loop ng mga limitasyong ipinataw ng tadhana sa kanya. Ngunit malinaw din na pinahahalagahan niya ang kanyang kalayaan, na may isang diskretong linya na lampas doon ay mas gusto niyang lutasin ng mag-isa, at alam na nga lalaking naglilingkod sa kanya kung nasaan ang linyang iyon. Tiningnan ni Isabel ang lahat ng iyon at naisip, halos walang kagustuhan, na nakakalungkot makita ang isang lalaking tulad nito, guwapo, matalino, malakas sa mabalikat at sa isip, pinakaitan ng paglalakad dahil sa kasakiman ng isang tao mula
sa sarili niyang pamilya. 2 araw ng biyahe ay hindi sapat upang lubos na makakilala ng isang tao, ngunit higit pa sa sapat upang magsimula. Nang sa wakas ay huminto ang kalesa sa harap ngang bahay bakasyunan at bumaba si Isabel at tiningnan ang nasa harap niya, nanatili siyang tahimik sandali upang lang masipsip ang lahat. Ang bahay ay hindi malaki tulad na malaking mansyon na mga Villanueva. Walang karilagan na malalapat na harapan o mga hardin na pinlano sa monumental na sukat, ngunit may sariling kamahalan, payapa at kaakit-akit, na may 2 palapak na bato na natatakpan ng berdeng, baging at mga bintana na tila ginawa upang hayaang pumasok ang lahat ng ilaw ng mundo. Ito ang uri ng lugar na tila itinayo upang maglaman ng mga kuwento at naramdaman ni Isabel, na may isang bagay na umayos sa loob niya nang makita ito, na parabang ang lugar na iyon ay may naibang temperatura kaysa sa iba. Si Manong Ben at Aling Rosa, ang matagapamahala na nag-aalaga sa ari-arian, ay isang mag-asawa na may edad na. Mabait mula sa unang ngiti, na may init na mga naninirahan sa isang lugar ng sapat na panahon upang maging bahagi nito. Dumating sila upang salubungin ang mag-asawa ng may pigil na yakap at taos-pusong pagbati para sa kasal. At tinanggap sila ni Rafael ng may pamilyar na pagmamahal na nagpapakita ng isang relasyong nabuo sa loob na maraming taon. Habang sila ay inakay sa loob, lumapit si Rafael kay Isabel at mahinang sinabi ng sapat na diskreto upang siya lamang ang makarinig. Dito ay pananatilihin din natin ang pagkukunwari ng ating kasal. Tumango siya ng natural. Nahanda si Aling Rosa ng masarap at mabangong tanghalian na pumuno sa bahay ng maamoy na nagpapaalala ng maligtas na lugar at mga hapon ng walang pagmamadali. Sa panahon ng pagkain, nakahanap si Nestor ngang sandali upang lumapit kay Rafael. Ibinulong sa kanya na darating ang testigo kinabukasan. At nakita ni Isabel sa mga mata na doon ang isang kislap ng isang bagay na mabilis nitong kinontrol bago pa man mapansin ng sinuman sa paligid niya. Pagkatapos ng tanghalian, nangang bahay ay umayon na sa maligamgam na ritmo ngang hapon, bumaling si Rafael kay Isabel at nagtanong ng may gana tila tunay. Maglalakad tayo sa hardin. Tumango siya at pareho silang lumabas sa likod na pinto patungo sa isang hardin na simple ngunit maganda, na may mga ligaw na bulaklak at mga lumang puno na nagbibigay ng masaganang lilim sa isang daang lupa. Sa ilang bahagi, hindi pantay ang lupa at lumagay si Isabel sa likod ng silya, tumutulong sa pagtulak ng hindi ito ipinagmamalaki. At walang sinabi si Rafael, hinayaan lang ito, at ang maliit na tahimik na galaw na iyon sa pagitan nila ay may kapanatagan ng nga bagay na hindi nangangailangan ng paliwanag. Nakakita sila ngang isang madilim na bangkong ngahoy. Sa ilalim ngang lilim ngang isang malapat na puno at umupo si Isabel. At sa isang sandali, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Hinayaan lang nilang punan ng katahimikan ng bukid, ang espasyo sa pagitan nila. Si Rafael ang bumasag sa katahimikan ng may tanong na may higit na pag-iingat kaysa pag-usisa. Namimiss mo ba ang iyong ama? Tiningnan ni Isabel ang unahan sandali bago sumagot, na parang inaayos ang masalita sa tamang pagkakasunod-sunod upang sabihin ang eksaktong kailangan nilang sabihin. Hindi ko siya namimiss, sabi niya nang may kalmado na hindi lamig, kundi ang katotohanan lamang na walang drama. Ibinenta niya ako sa tiyo mo upang hindi mawala ang marangyang buhay na mayroon siya. Nanahimik si Rafael at mayroong sa kanyang mata ang isang bagay na kumikilala sa sakit na iyon nang hindi kinakailangang banggitin ito. Pagkatapos ay nagtanong siya ng may parehong delikadesa, at ang iyong ina? Huminga si Isabel ng malalim at nang magsalita siya. Ang kanyang boses ay may kakaibang tekstura, mas malambot, na parabang nagbubukas ng isang drawer na maingat na iningatan. Ang aking ina ay matamis, mabait, sabi niya. Dati siyang gumagawa ng tinapay na mani at gustong-gusto kong isawsaw iyon sa gatas at kainin. Mahinahon siyang napabuntong hininga at pagkatapos ay idinagdag ng may pagiging simple na mas maraming sinasabi kaysa libong salita. Ang aking ina ay isang kamangha-manghang ina. At ang iyong magulang? Pinakinggan siya ni Rafael ng tahimik at nang matapos siya, ay tiningnan niya ang hardin sandali bago magsalita tungkol sa kanyang magulang. Mahal ngang aking ina ang mga bulaklak, sabi ni Rafael na bumaba ang tono ngang boses nang hindi niya tila napapansin. Gustong-gusto niya ang hardin. Ang hardin na iyon sa mansyon ay plinano niya, bawat taniman, bawat puno. Saglit itong huminto at pagkatapos ay nagpatuloy. Mahal ng aking ama ang mga kabayo, mahilig siya sa kanila. Nang 15 ako,
Binigyan niya ako ng kabayo. Pinangalanan namin itong Marikina, napakaganda, puti. Sumakay ako rito isang beses at pagkatapos ay huminto siya at naramdaman ni Isabel ang bigat ng susunod bago pa man niya ito sabihin. Kinabukasan ay papunta kami sa siyudad nang nangyari ang aksidente at hindi na ako nakalakat. Ang katahimikan na sumunod ay siksik. Puno nga imahe na nabubuhay ng may malupit na linaw sa loop ng alaala ni Rafael. Pagkatapos ay dinagdag niya ng may pigil na kapaitan na halos mas masahol pa kaysa sa bukas na galit. Isang araw nakita ko na kinuhang tiyo ko si Marikina para sa sarili niya. Sinabi niya na walang saysay na ang isang kabayo na ganun ang lahi ay magdudumi lamang sa kabalyerisa. Nagagamitin niya ito ng maayos. Narinig ni Isabel iyon at naramdaman ang isang bagay na humigpit sa kanyang dibdib sapagkat sa maliit na detalyeng iyon ay naroon ang buong kalupitan ni Tio Gaspar Villanueva na buot sa isang aksyon. Alisin sa pamangkin hindi lamang ang titulo at kalayaan, kundi pati na rin ang huling matulay na naghugnay sa kanyang mamagulang. Tiningnan ni Isabel ng sandali ang lalaking, iyon na labis ang nawala at sa kabila nito ay naroon pa rin na may plano at nakabuka ang mata. At pagkatapos ay sinabi niya ng may banayad na pagtatatag na hindi awa kundi isang tunay na pampalakas loob. Ngunit ngayon ay malapit nang magbago ang lahat, mababawi mo ang lahat muli. Tiningnan ni Rafael ang kanyang sariling mabinti na may ekspresyon na tumagal lamang ng isang segundo bago kinontrol at sinabi ng may tahimik na pagpapakumbaba. Ngunit hindi ako makakalakad, Isabel. Kinuha niya iyon sa akin. Tiningnan siya ng direkta at hindi niya pinalampas ang sagot. Nang walang tanong na nabuo sa loob niya mula nang malaman niya ang kanyang kwento. Ngunit tinanggap mo lang ang sinabi ng doktor at hindi ka na kailanman sumubok muli. Hindi mo ba gustong humingi ng ibang opinyon? At pagkatapos ay idinagdag niya ng may prangkahan na ipinakita na niya dati, sino ang nagdala ng doktor na iyon upang suriin ka? Tiningnan siya ni Rafael na bahagyang mas nakabuka ang mamata, na parabang ang tanong ay nagliwanag sa isang pasilyo na nanatiling sarado. Sa loob ng mahabang panahon, at dahan-dahang sumagot, ang tiyo ko, bata pa ako, wasak na wasa ako at tinanggap ko na lang. Pagkatapos noon, ay wala na akong hinanap pa. Nanahimik siya, sandali at pagkatapos ay tiningnan siya, nang may maliit na nag-aalinlangan ng ngiti na mayroong isang bagay na marupok, na parabang nakbubukas ng bintana na matagal ng sarado at sinabi, Isabel, sa tingin mo ba ay dapat akong umasa muli tungkol dito? Ngumiti si Isabel ng may kalmado na kasabay ay katiyakan at sumagot. Baka binayaran niya ang doktor na iyon, Rafael. Tingnan mo ang lahat ng kasamaan na nagawa na niya. Sa tingin ko ay dapat kang sumubo muli pagkatapos mong ayusin ang lahat na ito. Tiningnan siya ni Rafael at sa kanyang berdeng mamata ay may isang bagay na gumagala. Isang sinulid ng pag-asa na iningatan niya ng napakalalim na halos nakalimutan na niya kung nasaan ito. Tinanggap niya ang kanyang kondisyon ng may pagpapakumbaba ng isang walang mapuntahan. Ngunit tama si Isabel at alam niya iyon. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon ay pinayagan niya na bahagyang manginig ang malungkot na katiyakan na iyon. Ang hapunan na inihanda ni Aling Rosa noong gabing iyon ay karapat-dapat sa isang pagdiriwang na may putahe na pumuno sa mesa at nagpabango sa hangin ng masaganang pampalasa. At ang apat ay nag-usap sa paligid ng mesa ng may gaan na tila hindi inaasahan dahil sa lahat nege gumagalaw sa ilalim nege tahimik na ibabaw na iyon. Ginampanan nina Rafael at Isabel ang kanilang papel bilang mga bagong kasal nang may pagiging natural na nakagulat maging sa kanila mismo. At sina Manong Ben at Aling Rosa ay tiningnan sila ng may simpleng pagmamahal ng taong gustong makita ang matao na masaya. Matapos, maalis ang mapinakainan at ang mailaw ng bahay ay unti-unting namatay. Pumunta ang dalawa sa silid na mas maliit kaysa sa mansyon, ngunit may init na hindi minsan nakakamit ng malalaking espasyo. Nakasindi na ang siminea nang dumating sila at ang kahoy ay umaalingaw na sa mababa at patuloy na tuno na isa sa pinakatahimik na tuno na mayroon. Tiningnan ni Rafael ang kama at pagkatapos ay sinabi ng may bahagyang pagkairita sa kanyang sarili. Nakalimutan kong sabihan si Manong Ben na magdala ng mas mababang kutson. Matutulungan mo ba akong umakyat sa kama? Lumapit si Isabel sa kanya ng walang pag-alinlangan. Lumagay sa tabi ng silya, ipinulupot ang kanyang nga braso sa baywang nito at tinulungan siyang tumayo at umupo sa kama. Mabigat siya,
na may tunay na bigat ng isang lalaking may malalapat na balikat at malalakas na braso. At sa pamamagitan ngang damit ay nararamdaman niya ang mga kalamnan ngang kanyang likod at braso na namaga sa pagod, at ang init ng kanyang katawan ay masyadong malapit upang balewalain. Sumayat ang kanyang ilong sa buhok nito sa paggalaw at nanatili siyang isang segundo na mas malapit kaysa kinakailangan bago lumayo. Mabigat ako, hindi ba? Sabi ni Rafael na may ngiti na kalahating paumanhin at kalahating biro. Tiningnan siya ni Isabel at sumagot ng may pagkaseryoso na tumagal lamang ng isang segundo bago sumuko, medyo, at pareho silang tumawa. Isang maliit at mabilis na tawa na walang paghahanda o pagkalkula. 2 tao lamang sa isang silid ng bahay bakasyunan na sandali lamang ay nagpababa ng depensa ng sabay. Nagbihis si Isabel at humiga sa tabi niya. At nanahimik si Rafael sandali bago sinabi ng may boses ngang isang halos nakatulog na Isabel, sa lalong madaling panahon ay malaya ka na sa lahat na ito. Narinig niya ito at nanatili siyang nakatingin sa kisame. At may isang bagay sa mga salitang iyon na dapat ay narinig na parang ginhawa, ngunit nagdulot sa loob niya ng isang mas komplikadong epekto, mas mahirap bigyan ng pangalan. Sa ilang araw mula nang ikasal sila, nagpakita si Rafael bilang isang lalaking ganap na naiba sa inaakala niyang magiging siya. At nanatili si Isabel na nakabuka ang mamata sa dilim ngang silid hanggang sa tuluyang nanalo ang pagod sa kanya. Nagising siyang madaling araw sa isang tunok na hindi hangin o tsiminea. Ito ay mahina at pigil na pagungol. Ang uri ng tunok na ginagawa ng isang tao kapag sinusubukan nitong huwag gisingin ang sinuman, ngunit napakalaki ng sakit upang lubos na patahimikin. Umupo si Isabel sa kama at sa amber na kislap ngam ga nagbabagang uling na nakasindi pa, nakita niya si Rafael na bahagyang nanginginig. Ang mukha ay basa ng pawis. Ang mga hibla ng kayumangging buhok ay nakadikit sa noo, ang katawan ay namaga sa tigas ng isang nasa pagitan ng tulog at sakit, nang hindi makalabas sa alinman sa dalawa. Bumangon siya ng mabilis, kinuha ang palangganan na nasa mesa at ang tuwalya sa tabi, binasa ito at inilapat ng may delikadesa sa noo nito. Dahan-dahan itong iminulat ang mga mata na parang bumalik mula sa malayo, at nang makita siya, pinikas ang kanyang pangalan sa isang bulong na may tunong ng isang nakakita ng isang bagay na kailangan niya. Isabel, inilagay niya ang kamay sa balikat nito at sinabi ng kalmado, Rafael, ano ang nararamdaman mo? Umupo ito sa kama ng may hirap, huminga ng malalim at sumagot. Pasensya na, minsan ay nananaginip akong masama at nagkakaroon akong makrisis na ito at nagsisimula ng sumakit ang aking likod. Ano ang magagawa ko para matulungan ka? Sabi niya ng walang pag-aalinlangan. At sa kanyang boses ay mayroong isang matatag na presensya na hindi obligasyon. Ito ay isang tunay na pag-aalaga na dumating ng walang pahintulot. Tiningnan siya ni Rafael sandali bago sumagot. Sa bahay, kapag nakakaroon ako ng krisis na ito, binibigyan nila akong masahe na nakakapagbagaan ng sakit. Tiningnan siya ni Isabel ng may pagkamahinahon at nagtanong, gusto mo bang gawin ko? Tiningnan siya nito na parang sinusuri kung masyado na itong humihingi at pagkatapos, ay sinabi, ayos lang ba sa iyo? Tumango siya at bumaling ito na nakadapa sa kama, nakaharap sa kanya ang malapat na likod, bahagyang ginintuang ang balat dahil sa refleksyon ng mauling. Lumuhod si Isabel sa kama, pinainit ang mapalat ng kanyang makamay sa isa't isa sandali at pagkatapos ay inilagay ng dahan-dahan sa likod nito. Ang balat ay malambot at mainit, masyadong mainit dahil sa lagnat ng krisis, at nagsimula siyang gumalaw nga kamay ng may matatag na presyon at mabagal na ritmo. Nararamdaman sa ilalim ng daliri ang siksik na tensyon na nasa mga kalamnan na iyon, na parang malubit na malapit ng maputol, at unti-unti niyang pinaluwag ang tigas na iyon nang may pasensya ng isang nakakaalam na ang tunay na sakit ay hindi mabilis na nawawala. Ipinikit ni Rafael ang kanyang mata. Unti-unting bumukas ang kanyang pahinga at nararamdaman niya sa ilalim ng kanyang ngapalat ang bawat hibla na lumuluwag, bawat buhol na tahimik na lumalabas. Habang ang mahinang lagitik ng gauling ay ang tanging tunok sa sarado at mainit na silit na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina siyang nagtanong, ayos na ba? At sumagot ito ng paos ang boses na hindi niya alam kung paano ikaklasipika. Ito ang pinakamahusay na masahe na natanggap ko. Ngumiti si Isabel sa dilim ng hindi siya nakikita at pagkatapos ay dahan-dahang bumaling ito at tiningnan siya ng may mabibigat pa ring mga mata.
ngunit may ekspresyon ng tunay na pasasalamat nang walang seremonya, nang walang protokol. "Salamat Isabel," simpleng sabi nito. Sumagot siya, walang anuman, nang may parehong pagiging simple. At pagkatapos ay humiga siyang muli sa tabi niya. Hinila niya ang kumot hanggang sa mga balikat at nanatili siyang nakatingin sa kisame habang pinakikinggan ang pahinga nito na naging mas regular hanggang sa sigurado siyang nakatulog na ito. Ngunit hindi siya natulog. Nanatili siyang gising na nakabuka, ang mamata sa mainit na dilim ng silid, na ang mamapalad ay iniingatan pa rin ang init ng likot na iyon na may bulong ang kanyang sariling pangalan na binihkas nito, na umalingaw-ngaw sa isang lugar sa loob niya na hindi niya biniyan ng pahintulot na maabot. Sinabi nito na malapit na siyang maging malaya at iyon ang gusto niya, iyon ang hiniling niya, iyon ang may kahulugan. Ngunit sa sandaling iyon, sa tahimik na madaling araw na iyon na dahan-dahang namamatay ang siminea at natutulog si Rafael sa tabi niya, nakita ni Isabel ang kanyang sarili na may magkakaisipan na hindi niya dapat isipin, magkakaisipan tungkol sa lalaking iyon na sa loob lamang ng ilang araw ay naging isang bagay na hindi pa niya kayang bigyan ng pangalan. At iyon ang mas nakakatakot sa kanya kaysa anumang naramdaman niya mula nang magsimula ang lahat. Kinabukasan, nagising si Isabel at iniunat ang kanyang braso patungo sa bahaging kama kung saan natulog si Rafael. Ngunit natakpuan lamang niya ang malamig at gusot na kumot ng isang matagal nang umalis. Nanatili siyang nakaupo, sandali na nakatingin sa walang laman na silid. Nakikinig sa mga tunog mabahay bakasyonan na nagigising sa paligid niya, ang mga ibon sa labas, ang amoy ng kape na umaakyat mula sa kusina, at ang pagkawala nito ay may bigat na hindi niya inaasahang mararamdaman ng ganito. Bumaba, nag-almusal kasama sina Manong Ben at Aling Rosa, at nang magtanong siya tungkol kay Rafael, pinunasan ni Aling Rosa ang kanyang makamay sa apron at sinabi ng tahimik na ipinapaalam ni Rafael na umalis siya ng maaga kasama si Nestor at babalik sa gabi. Tumango si Isabel, nagpasalamat at ginugol ang araw sa pagsubok na okupahin ang kanyang isip sa bahay, sa hardin, sa anumang bagay na makakapigil sa kanyang makaisipan na tumakbo sa hindi dapat. Ngunit lumipas ang umaga, dumating at lumisan ang hapon. Inihanda at inalis ang hapunan at hindi lumitaw si Rafael. Pumunta si Isabel sa silid, nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kama na nakatingin sa pinto at pagkatapos ay nagsimulang maglakad-lakad na may pagkaasiwan ng isang hindi alam kung saan ilalagay ang nararamdaman. Paano kung may natuklasan si Gaspar? Paano kung may nangyaring masama sa testigo? Kung mawala si Rafael, ano ang mangyayari sa kanya? Ano? Ang mga tanong ay dumami sa kanyang isip nang walang sinumang nakapagbigaying sagot. At ang katahimikan ng bahay bakasyunan na sa araw ay tila kaakit-akit, sa gabi ay may ibang bigat, mas siksik, mas puno nga posibilidad na mas gusto niyang huwag isipin. Naisip niya si Gaspar, sa ngiting iyon na kinakalkula na ginagamit niya bilang maskara, sa tingin na sinusukat ang lahat ng hindi tila ginagawa iyon at naramdaman niya ang lamig na hindi nagmumula sa hangin ng gabi. Naisip niya si Rafael, ang lalaking iyon na mag-isa. Ang nagdala ng bigat sa loob ng maraming taon na sana ay sumira na sa karamihan ng mga tao na nagplano ng bawat hakbang ng may pasensya ngang isang nakakaalam na ang tamang sandali ay ang lahat at noong gabing iyon ay nasa kung saan kasama ang isang takot na testigo. Sinusubukang kumbinsihin ito na mayroon pa ring katarungan sa mundo. Naglakad siya sa silid, huminto, tiningnan ang madilim na bintana, muling nagsimula at tila nagpasya ang oras na huminto sa pag-usat ngayong gabi. Noon gumalaw ang seradura ng pinto at mabilis na bumaling si Isabel na halos mawalan ng balanse at lumitaw si Rafael sa pintuan na maingat na may dalang bandehado sa mga kamay, bahagyang pagod ang ekspresyon, ngunit may bakas ng kalmado na tila ang natural na wika ng kanyang mukha. Tiningnan siya ni Isabel at lumabas ang salita bago pa niya mapigilan ang maito. Rafael, labis akong naalala. Pumasok siya. Inilagay ang bandehado sa mesa ng maingat at pagkatapos ay tiningnan siya ng may taos-pusong paumanhin. Hinaluan ng isang bagay na mas malambot. Pasensya na Isabel, isang komplikadong araw. Ang lalaking magpapatoto ay labis na natakot at napakahirap kumbinsihin. Kinailangan naming pumunta sa isang nakatagong kubo dito sa rehiyon upang makipag-usap sa kanya. Huminto siya at pagkatapos ay itinuro ang bandehado ng may ngiti na kasabay ay mahiyain at tiyak.
Ngunit may dinala ako para huminging paumanhin. Tiningnan ni Isabel ang bandahado at nanatili siyang tahimik sandali dahil ang nasa runa ay simple at kasabay ay hindi simple. Dalawang basong ng puti at umusot na gatas at sa tabi nito ay isang platong gintong tinapay na mani, mabango. Inilagay ng maingat ng isang humiling na gawin ng may atensyon. Ngumiti si Rafael at sinabi, "Pinagawa ko kay Aling Rosa. Sinabi mo na ginagawa iyon ng iyong ina para sa iyo." Tiningnan ni Isabel ang plato na iyon ng isang segundo na tila mas mahaba kaysa sa totoo. Naramdaman niya ang isang bagay na gumalaw sa loob ng dibdib ng may lakas na hindi humingi ng pahintulot. At pagkatapos ay umupo siya sa mesa, kumuhang isang tinapay, isinawsaw ito sa gatas at dahan-dahang kinain. Masarap ito, napakasarap. Mas masarap ito kaysa sa ginagawa ng kanyang ina at iyon mismo ang nagpababang kanyang depensa. Biglang dumating ang lungkot, malakas at masakit. Tulad ng laging dumarating ang ngalungkot na matagal nang nakatago nang walang mapagsabihan. Nakakalungkot na mag-isa sa mundo sa ganoong paraan. Walang pamilya, walang suporta, walang sinumang gumigising sa umaga at nagtatanong kung kumusta siya dahil talagang gustong malaman. At ang tanging tao na dapat sana ay ang kanlungan na iyon ay binalewala siya na parang isang ari-arian na ibebenta. Nang mapansin ni Isabel, umagos na ang maluha sa kanyang mukha nang hindi niya naramdaman ang sandali kung kailan ito nagsimula, tahimik at mainit at hindi man lang niya sinubukang itago ang maito dahil wala na siyang lakas para gawin iyon. Tiningnan siya ni Rafael nang may agarang at tunay na pag-alala na walang seremonya. "Isabel, hindi ko inakalang payakin kita. Pasensya na." Itinaas niya ang tingin dito at umiling nang may ngiti na lumitaw sa gitna ng luha na may kakaibang ganda na tanging ang matapat na ngiti lamang ang mayroon. "Umiyak ako dahil sa lungkot. Nagustuhan ko ito. Salamat." Pagkatapos ay kumuha siya ng tinapay at isang basong gatas at inalok sa kanya. "Tikman mo ngayon," tinanggap ni Rafael. Kinagat ang tinapay. Uminom ng isang higop ng gatas at pagkatapos ay sinabi ng may ganap na sorpresa, "Wow, tama ka. Napakasarap." Dahan-dahang natuyo ang maluha habang ang dalawa ay nanatili ron na nakaupo sa isang mesa kasama ang maga baso ng gatas at ang maga tinapay na mani at mayroong sa sandaling iyon ang isang pagiging malapit na hindi pinlano ng sinuman sa kanila ngunit dumating sa parehong paraan na dumarating ang mga tunay na bagay nang walang babala at nang walang pahintulot. Tiningnan siya ni Isabel at naramdaman ang babala sa loob niya na naramdaman na niya dati. Ang boses na nagsasabi na hindi siya maring umibig sa lalaking iyon, na mabait lang ito, na ang kabaitan ay hindi pag-ibig, na ang lahat na iyon ay may hangganan at kasunduan at isang tiyak na katapusan. Ngunit ang kilos na ang pagdadala ng mga tinapay na iyon, na ang pag-alala sa sinabi niya tungkol sa kanyang ina sa isang bangko sa hardin at pagbabagongan alaalang iyon sa isang konkretong pag-alaga, ay nagpatuno sa babala na iyon ng mas malayo. Huminga siya ng malalim at sinabi, "Sabihin mo sa akin kung paano nangyari sa kubo." Bumuntong hininga si Rafael. Inilagay ang baso sa mesa at pagkatapos ay nagsalita nang may pigil na pagkaseryoso ng isang papalapit na sa dulo ng isang napakahabang landas. Bukas ng hapon darating ang mga tao mula sa gobyerno upang kunin ang kanyang testimonya. Lahat ng lubos na lihim. At formal kong idedemanda ang tiyo ko at ipapahuli siya at pagkatapos lamang tayo babalik sa ating bahay. Nang bigkasin niya ang masalitang ating bahay, may isang bagay na gumalaw sa loob niya. Nagpatuloy si Rafael nang may tahimik na katumpakan ng isang nag-isip ng lahat bago magsalita. Ngunit ang tiyo ko ay napakatuso, kaya't ang lahat ng pag-ingat ay kulang. Nagdala si Nestor ng mas maraming tauhan dito para sa ating proteksyon. Manatili kang kalmado, ligtas tayo. Tumango si Isabel, sinisipsip ang bawat salita, nang may atensyon ngang isang nakakaalam na bawat detalya ay mahalaga. At mayroon sa kanya ang isang halo na ginhawa para sa kung ano ang mangyayari. At na isang tahimik na tensyon na mawawala lamang kapag si Gaspar ay talagang nakakulong at malayo sa kanilang buhay. Pagkatapos ay tiningnan ni Rafael ang kama at sinabi ng may bahagyang pagkairita sa kanyang sarili na nagsisimula na niyang makilala. "Isabel, nakalimutan kong sabihan muli si Manong Ben na palitan ang kutson. Tutulungan mo ba ako?" Tumango siya at nagtungo sila sa kama ng magkasama. Lumagay siya sa tabi niya tulad ng natutunan na niyang gawin. Ipinulupot niya ang kanyang nga braso sa baywang nito upang tulungan siyang humiga.
Ngunit sa galaw na iyon ay may nadulas. Nawala ang balanse sa isang bahagi ng segundo at si Isabel ay bumaksak sa ibabaw nito nang may maliit na impact na nagpatigil sa kanilang dalawa ng lubos. Ang mukha niya ay ilang sentimetro lamang mula sa mukha nito. Ang pahinga na dalawa ay sabay na huminto at ang init na nagmumula sa dalawang katawan na makalapit ay imposibleng balewalain, imposibleng ipakunwari na wala run. Wala ni isa sa kanila ang gumalaw sa isang sandali na tila mas matagal kaysa sa tunay. At sa pagitan nila ay may isang agos na walang pangalan. Ngunit pareho nilang nararamdaman ng may parehong linaw na nararamdaman ang init ng apoy. Naramdaman ni Rafael ang mabilis na tibok ng puso ni Isabel laban sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang malambot na bigat ng katawan nito sa kanyang katawan at napansin niya na hindi pa siya kailanman naging ganito kalapit sa isang babae tulad ng sa sandaling iyon. Hindi pa niya kailanman naramdaman ang kombinasyong iyon na kahinaan at lakas na ibinubuga nito nang hindi niya man lang napapansin. Ang kanyang kamay ay napunta sa baywang nito ng kusa, na parabang ang katawan ay nagpasya bago pa man makialam ang isip, at pagkatapos ay dahan-dahang umakyat ang kabilang kamay at hinawakan ang mukha nito ng may delikadesa. Tiningnan siya ni Isabel sa mga mata at bumulong Rafael ng may boses na hindi tanong o sagot. Ito lamang ang tanging umiirol sa sandaling iyon. At tiningnan siya nito ng may malalim na berdeng mata na sinubukan niyang unawain mula pa sa unang araw at bumulong para kang anghel Isabel. Hindi tiyak kung paano nangyari, ngunit nangyari. Tulad ng nangyayari sa mga bagay na hindi maiwasan, bago pa man maging totoo, dahan-dahan nitong inilapit ang kanyang ulo, ang mandaliri ay malumanay na nakasabit sa kayumangging buhok, at hinalikan siya. At ang halik na iyon ay ang lahat ng kailangan ng dalawang sugatan, at nag-iisang kaluluwa sa mundo na sabihin sa isa't isa nang hindi pa nakahanap ng tamang masalita para rito. Ito ang halik ng isang natuto ng mamuhay ng walang pagmamahal at nakalimutan, na ang pagmamahal ay isang pangangailangan at hindi isang luho. Ito ang halik na dalawang katawan na matagal ng walang ligtas na lugar na pahinggahan. Gumanti si Isabel nang may parehong tindi kung paano ito nagsimula, nang walang pag-aalinlangan, nang walang pagkalkula, tanging sa katapatan ngang isang sa wakas ay tumigil sa pakikipaglaban sa isang bagay na mas malaki kaysa sa sariling kagustuhang lumaban. Naktagpo ang kanilang malabi na parang kilala na ang isa't isa, na may imposibleng pagiging pamilyar na minsan ay umiral sa pagitan ng dalawang tao, na inihanda ng tadhana para sa isa't isa bago pa man malaman ng sinuman sa kanila. At ang oras sa loob niya silid na iyon ay tuluyang huminto. Nang matapos ang halik, nanatili itong nakasandal ang no sa kanyang no sandali, bahagyang nagulo ang pahinga. At pagkatapos ay sinabi ng may boses na may dalang kahinaan na bihira nitong ipakita. Isabel, pasensya na, kasi hindi pa ako kailanman naging ganito kalapit sa isang babae. Tiningnan siya niya at napansin niya na kasing nerbiyos ito tulad niya, na mayroon sa lalaking iyon na humarap sa lahat ng kalmado at may plano, isang maliit at tapat na panginginig na ganap na tao, at iyon ang mas nakagalaw sa kanya kaysa sa anumang salita. At ako ay hindi pa kailanman naging ganito kalapit sa isang lalaki tulad ngayon, sabi niya ng may parehong pagiging simple na kanyang sinabi ang lahat ng totoo sa maaraw na iyon. Tiningnan siya ni Rafael ng matagal ng may lalim, sa mamata na tila umaabot, sa malugar na hindi niya alam na mayroon siya at bumulong. Gusto mo bang tumigil ako? Tiningnan siya ni Isabel, naramdaman niya sa loob niya ang sagot na nabuo na bago pa man magawa ang tanong. At sa pagkataong ito ay siya ang lumapit at hinalikan siya dahil mayroong doon ang isang bagay na ayaw niyang ihinto. Mayroon doon ang pakiramdam ngang pagiging ligtas at protektado at hinahangat na pinangarap niya sa buong buhay niya nang hindi niya alam na iyon ang kanyang pinangarap. Naramdaman niya ang pagiging ligtas sa paraang hindi pa niya kailanman naramdaman. Protektado sa paraang lampas pa sa kasunduan at sa plano at sa lahat ng napakasunduan sa mga salita. At hinawakan siya nito ng may delikadesa at pag-ingat na nagpapakita kung gaano kahalaga ang sandaling iyon para sa kanilang dalawa. Sa sarili nilang paraan, sa natatanging wika na nililiha na, dalawang katawan kapak nagbibigay sila sa isa't isa ng tapat, nagtagpo sila nung gabing iyon at walang nangyari na nasa plano ngang sinuman sa kanila nang magsimula ang kwentong iyon. Ngunit ang pag-ibig kapag nangyayari,
At kapag ang dalawang kaluluwa na may dalang makaparehong sakit ay nagtagpo sa isang silid na iluminado ng malambot na kislap ng isang siminea, nakikilala nila ang isa't isa bago pa man maunawaan kung ano ang kanilang nararamdaman. At noong gabing iyon ay nakakilala sina Isabel at Rafael at pinayagan ang kanilang sarili na umibig. Kinabukasan, nagising si Isabel na nakahiga sa dibdib nito, naririnig ang regular na tibok ng puso nito, at dahan-dahan siyang naginat bago itinaas ang kanyang tingin at nakita ang berdeng mamata nito na nakabuka na at nakatingin na sa kanya na may ekspresyon isang matagal nang nagising at nanatiling tahimik dahil ayaw niyang matapos ang sandali. Sinabi niya ng may malambot na boses nga umaga, magandang umaga, nagsisisi ka ba sa nangyari? Ngumiti siya, isang ngiti na dumating bago ang anumang pag-isip at sumagot, hindi ako nagsisisi kahit kaunti. Pagkatapos ay marahan nitong hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo at sinabi ng may piring ang magamata. Ang gatas at tinapay na mani ang sumakop sa iyo, hindi ba? Ngumiti palalo si Isabel at sinabi, tama ka. Bumangon sila pagkaraan ng ilang sandali na may naibang gaan ng isang nagigising sa isang araw, na may dalang alaala ng isang bagay na hindi malilimutan. Isang mahalagang araw. Ang araw kung kailan sa wakas ay gagawin ni Rafael ang hakbang na matagal na niyang hinihintay. At mayroong sa hangin ang isang tahimik na tensyon na hinaluan ng isang determinasyon na dinadala niya sa kanyang mabalikat na parabang sa wakas ay handa na siyang tapusin ang isang napakahabang labanan. Tinulungan siya ni Isabel na magbihis ng may lumalaking pagiging natural na naitatag sa pagitan nilang dalawa nang hindi nila kailangan pang pagkasunduan. At nang pareho silang handa na, binuksan nila ang pinto ng silid at naglakad sa pasilyo patungo sa silid almusalan nang may hakbangang may malinaw na patutunguhan sa araw na iyon. Ngunit nang makarating sila sa silid, naramdaman ni Isabel na naalinlangan si Rafael sa isang bahagi ng segundo. Kasabay ng siya mismo ay nanatiling hindi gumagalaw dahil nakaupo sa mesa na may tasa sa kamay at ngiti ngang isang hindi kailanman pumupunta sa anumang lugar nang hindi kinakalkula. Ang bawat detalye ay si Tio Gaspar Villanueva. Itinaas niya ang tingin sa kanilang dalawa ng may kabaitan na siyang pinaka-perpektong maskara na nakita ni Isabel sa isang tao at sinabi ng may boses na may dalang lason na nakabalat kayo bilang pulot. Nalungkot ako sa mansyong iyon kaya't dumalaw ako sa inyo. At mahigpit at diskretong hinawakan ni Rafael ang kamay ni Isabel, ang tanging senyales sa pagitan nilang dalawa na ang laro ay naging mas mapanganib. Tiningnan ni Rafael ang tiyo at ngumiti ng may sanay na pagiging natural ng isang natuto nang gamitin ang sariling mukha bilang instrumento at sinabi ng may pakabait na walang ipinahihiwatig sa kung ano ang nangyayari sa loob. Tiyo, ang ganda po ang pagbisita ninyo. Masaya kami sa pagdalaw ninyo. Lumapit siya sa mesa ng may kalmado na sa totoo ay ang kalmado ang isang nakakalkula ang bawat segundo. At sinamahan siya ni Isabel, umupo, binati si Gaspar, nang may ngiti na hindi niya alam kung saan niya nakuha, magalang at magaang, tulad ng isang nasisiyahang bagong kasal sa honeymoon. Ngunit habang pinapanatili niya ang ngiti sa kanyang mukha, naramdaman ni Isabel ang tibok ng puso niya na bumibilis, sa isang bilis na hindi akma sa gaan na sinubukan niyang ipakita at tiningnan niya. Si Rafael na naghihintay na anumang senyas na magsasabi sa kanya kung ano ang gagawin. Si Rafael naman ay diskretong tumingin sa makabilang panig na nakahanap kay Nestor, ngunit wala si Nestor sa anumang lugar na makikita niya. At ang kawalan ng tanging kaalyado sa loob ng bahay na iyon sa sandaling iyon ay isang kawalan na mas mabigat kaysa sa anumang presensya. Nagsimulang gumana ang isip ni Rafael ng tahimik at mabilis, sinusuri ang mga posibilidad, sinusubukang unawain kung ano ang ibig sabihin ng pagdalaw ng tiyo, sinusubukang kalkulahin kung gaano karami ang alam ni Gaspar at gaano karami ang pinaghihinalaan lamang niya. Noon tumingin si Rafael at nakita sina Aling Rosa at Manong Ben na nakatayo sa likod ni Gaspar. Masyadong tahimik na may tinding na mga nakakalam ngang isang bagay na ayaw nilang malaman. At sa sandaling iyon ay naunawaan niya ang lahat ng may kalinawan na mas masakit kaysa sa lahat ng ibang sakit na naramdaman na niya. Ibinigay ang dalawang tagapamahala na personal na kinuhang kanyang ina na nag-alaga sa bahay na iyon sa loob ng maraming taon na bahagi ngang isa sa mga huling ligtas na alaala na iningatan niya mula sa buhay bago ang aksidente. Ang lahat kay Gaspar. Nanatili si Rafael ngang isang segundo lang
Tinitignan sila ng may isang bagay na hindi galit kundi kalungkutan. Ang uring malalim na kalungkutan na umiral lamang kapag ang isang pinakakatiwalaan mo ay pinili ang kabilang panig. Sinusubukang panatilihin ang pagkukunwari ng mas matagal pa. Bumaling si Rafael sa tiyo ng may tahimik na boses at nagtanong, "Kumusta ang mga bagay-bagay sa mansyon, tiyo?" Tiningnan siya ni Gaspar. Inilagay ang tasa sa mesa ng may kalmado na siyang kalmado, negi isang may kontrol at alam yon. At pagkatapos ay sinabi niya ng may lamig na humiwa sa hangin ng kapaligiran, "Tama na ang palabas, pamangkin. Sinabi sa akin nina Aling Rosa at Manong Ben na may binabalak ka kasama si Nestor. Hindi ko pa siya nakita, ngunit hinahabol na siya ng gatauhan ko. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari." Tiningnan siya ni Rafael sandali at pagkatapos ay ngumiti. Itinuro ang kanyang sariling silya de ruedas at sinabi ng may gaan na halos sarkasmo, "Tiyo, wala akong binabalak. Ano ba talaga ang iniisip mong binabalak ko? Kung marmong sabihin sa akin, dahil hindi ako makakilos dito." Bumungis-ngis si Gaspar ng malakas na walang kagalakan. Mayroon siyang pagmamataas ng isang sanay na maging pinakamatalino sa anumang lugar. At pagkatapos ay binago ang tono at tuluyang inalis ang maskara. "Ginawa ko ang lahat para sa iyo. Hindi ka kailanman kinulang ang anuman. Pinarami ko ang iyong pera. Nakahanap akong isang magandang nobya at ikaw ay nagtatangkang makutsabahan sa likod ko. Sa tingin mo ba ay kaya kong gumawa ngang masama sa iyong mga magulang? Sa iyo?" Huminga si Rafael ng malalim at sumagot ng may pigil na mas mahirap para sa kanya kaysa sa anumang nangyari sa araw na iyon. "Alam kong laking inalakan mo ako at lubos akong nakpapasalamat sa iyo." Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, pinukpo ni Gaspar ang mesa gamit ang palad. Nang may lakas na nagpatuno sa mata sa at sumigaw ng may galit na hindi nakasya sa maskara. "Tama na ang teatro, Rafael. Tama na." Ang katahimikan na sumunod sa sigaw ay mabigat at tensyonado. At pagkatapos ay dahan-dahang tumayo si Gaspar mula sa silya at lumakad patungo kay Isabel nang may kalkuladong kabagalan ng isang nakakaalam na ang galaw ay magdudulot ng sakit sa ibang tao. Huminto siya sa tabi nito at pagkatapos ay idinaan ang kamay ng may sadyang nakakasakit na pagiging pamilyar sa buho nito, na parang nagmamarka ang teritoryo, na parang nagpapakita ng pangyarihan sa isang bagay na pag-aari nga iba. Naramdaman ni Isabel ang pangungilabot sa balat dahil sa pandidiri, ngunit hindi siya gumalaw. Nanatili siyang hindi gumagalaw na parang naghihintay ng susunod na mangyayari. At ang sumunod ay ang boses ni Rafael, na ganap na nagbago ang tono, nang may tigas na hindi pa niya narinig hanggang sa sandaling iyon. "Huwag mo siyang hawakan." Binaling ni Gaspar ang mukha sa pamangkin ng may ngiti na siyang pinakamalamig na nakita ni Isabel sa isang mukha ng tao. At pagkatapos ay nagtanong ng may nakalalason na kalmado, "Nasaan ang lalaking hinahanap ko? Saan mo siya itinago?" Tiningnan siya ni Rafael sa mga mata at sumagot ng may tanong na may dalang lahat ng akusasyon na iningatan niya sa loob ng maraming taon. "Kung hindi ka nakasala sa anuman, bakit mo siya hinahanap?" Pinandilatan ni Gaspar ang kanyang mamata at sinabi sa pagitan ng mangipin, "Hindi ko mawawala ang lahat ng binuo ko dahil sa isang sinungaling." At matatag na sumagot si Rafael, "Wala akong alam." Nanatili si Gaspar na nakatingin sa pamangkin ng sandali na may tensyon ng isang lubid na itinulak sa limitasyon at pagkatapos ay gumawa ng mabilis at brutal na desisyon na walang sinuman ang nakapagpigil. Itinaas niya si Isabel mula sa silya sa pamamagitan ng braso ng may lakas na walang iniwan ng puwang para sa pagtutol at sumigaw. Si Isabel ng buong linaw ng isang gustong marinig, "Bitawan mo ako, bitawan mo ako." Dalawa sa mga tauhan ni Gaspar ang lumapit at inilabas siya mula sa silid, kinaladkat siya palabas ng pinto. At sumigaw si Rafael, "Bitawan mo siya ngayon." Tiningnan siya ni Gaspar mula sa itaas ng may pagmamataas ng isang naniniwalang siya ang nanalo at sinabi ng may malambot na boses na mas nakatakot kaysa sa anumang sigaw, "Gusto mo siyang ibalik? Kung gayon, sabihin mo sa akin kung nasaan siya." Nanatili si Rafael na tahimik sandali. Tinitiknan ang tiyo. Tinitiknan ang pinto kung saan lumabas si Isabel at pagkatapos ay huminga ng malalim na may mabigat na pahinga ng isang gumagawa ng desisyon na masakit. Wala si Nestor doon, nag-isa siya at nasa kamay ng lalaking iyon si Isabel. Bumuntong hininga siya at pagkatapos ay nagsalita, "Sinasabi kung nasaan ang kubo at kung paano makarating doon." At pagkatapos ay sinabi niya ng
may boses na naglalaman ng lahat ng kawalan ng pag-asa sa sandaling iyon. Ngunit bitawan mo si Isabel. Pakiusap, pinakinggan ni Gaspar ang impormasyon ng may atensyon at pagkatapos ay sinabi na ipapadala niya ang kanyang matauhan sa kubo upang beripikahin at pansamantala. Siya at si Rafael ay mananatili ron na nakaupo, naghihintay sa pagbalik. Idinagdag niya nang may ngiti na aalagaan ng mabuti ngang kanyang tauhan si Isabel at sa mga salitang iyon ay mayroong nakatagong banta na hindi kailangan ni Rafael ng tulong upang maunawaan. Si Rafael ay nasa silya na nakapatong, ang makamay sa tuhod at ang kanyang mamata ay tahimik na nililibot ang paligid, nakakalkula. Kakaunti ang matauhan ni Gaspar doon, 3 sa pinakamarami, at ninanais niya sa bawat bahagi ngang kanyang sarili na napansin sana ni Nestor ang nangyayari at gumawa sana ng mahakbang na dapat gawin bago pahuli ang lahat. Pagkatapos ay binaling ni Rafael ang mukha kina Aling Rosa at Manong Ben na nakatayo pa rin sa isang katahimikan na punong sala at tiningnan sila sandali bago sinabi ng may mahinang boses na may higit na kalungkutan kaysa pagtutol. Nagtiwala ako sa inyo. Pinahahalagahan kayo ng aking ina. Tiningnan siya ni Aling Rosa ng may mamata na puno ngang luha at sinabi ng may boses na nagahalo ngang hiya at paumanhin. Binayaran niya ang pag-aaral nga aming maanak, Gino. Dahan-dahang umiling si Rafael, hindi kontento, hindi makahanap ng mas maraming salita para doon. Lumipas ang araw ng may malupit na kabagalan na mayroon ang oras kapag ang pagkabalisa ang namumuno. At lumaki ang tensyon sa loop ngang silit sa bawat oras na lumilipas ng walang balita, walang galaw. Walang anuman kundi ang mabigat na katahimikan at ang tingin ni Gaspar na hindi inaalis kay Rafael. Dumating ang hapon ng sa wakas ay narinig ang mayaba sa pasukan at ang mga tauhan ni Gaspar ay bumalik at pumasok sa silid na may ekspresyon na nagsasabi na lahat bago pa man magbukas ang sinuman ng bibig. Lumapit ang isa sa kanila sa kanilang amo at sinabi ng may boses ng isang mas gugustuhin pang nasa ibang lugar sa sandaling iyon. Wala pong tao sa kubo, Gino. Ang katahimikan na sumunod ay tumagal lamang ng isang segundo bago sinuntok ni Gaspar ang dingding. Nang may galit na sa wakas ay nalampasan na ang lahat ng limitasyon ng kontrol. At pagkatapos ay lumapit siya sa pamangkin. Hinawakan ito sa lig ng kamiseta ngang magkabilang kamay at kinaladkat sa sahig. Nasaan si Rafael? Nawawalan na akong pasensya. Tiningnan ni Rafael ang itaas. Ang pulang mukha at wala sa kontrol na mukha ngang tiyo. At ngumiti ng may kalmado na sa sandaling iyon ay ang pinakamakapangyarihang magagawa niya. At sinabi, Tiyo, sa tingin ko ay talo ka. Nawala sa iyo ang mapribilehiyong mamuhay sa aking gastos. Nanatili si Gaspar na nakatingin sa pamangkin sa sahig sandali at sa unang pagkakataon sa loob na mahabang panahon ay mayroong sa kanyang mamata ang isang bagay na hindi pa kalkula o pagmamataas. Mayroong kawalan ng kontrol. Mayroong takot ng isang nakakapagtanto na minamaliit niya ang kalaban at ngayon ay dumating ang mga kahihinatnan nito ng walang babala. Itinayo niya ang imperyo ng kasinungalingan at kontrol na iyon ladrilyo sa loob ng maraming taon. Naniwala siya na si Rafael ay eksaktong kung ano ang tila niya. Isang lalaking nakakulong sa isang silya na umaasa sa kanya para sa lahat at nakamali siya sa bawat detalye ng kanyang hinala. Banta ang kanyang mundo at alam niyang kailangan niyang kumilos bago pa man maging pinal ang banta. Sumigaw siya sa matauhan na naroon pa rin ng may boses ng isang nasa limitasyon. Umalis na tayo rito. At lumabas siya sa pangunahing pinto nang may mahahabang hakbang na may pagmamadali ng isang may plano ng pagtakas na nabubuo sa kanyang isip. Kailangan niyang makarating sa mansyon, kunin ang ginto na iningatan niya sa loob ng maraming taon. Mayroon pang oras para maglaho bago pahuli ang lahat. Ngunit nang tumapa siya sa bakuran at tumingala sa daan ng pasukan, nakita niya ang kanyang mundo na gumuho sa isang imahe. Si Nestor ay dumarating kasama ang 20 gwardiya sa tabi niya at sa hitna NG Grupo na may tindigene isang may dalang autoridad, NG Gobyerno sa bawat detalye NG Uniforme ay ang Commander NG Royal Guard. Tiningnan ni Gaspar ang kanyang sariling matauhan at nakita silang nakalat patungo sa kagubatan na para bang hindi sila kailanman naging bahagi nga anuman, bawat isa para sa kanyang sarili nang walang anumang katapatan na makakaligtas sa bigat ng 20 armadong gwardiya. Siya mismo ay sinubukan na abutin ang kabayo, sinubukan niyang sumakay ng may bilis ng pakabigo, ngunit nauna ang makamay ng magwardiya at hinawakan siya ng may tigas na walang iniwan ng puwang para sa negosasyon. Sa loob ng isang kalesa, nasaksihan ni Isabel ang sandali kung kailan napansin
nganga lalaking nagbabantay sa kanya na dumarating ang mga guardiya. At tumalon siya mula sa kalesa at tumakbo papasok sa bahay nang hindi lumilingon. Dumaan sa pinto at dumiretso kung saan si Rafael ay nakahiga pa rin sa sahig. Lumuhod siya sa tabi nito at inilagay ang kanyang kamay sa mukha nito. Sinuri, hinahanap at natanong na humihingal pa rin sa pagtakbo. Ayos ka lang ba? Dumating ang guardiya. Dinala ni Nestor ang guardiya. Huminga ng malalim si Rafael nang may ginhawa ngang isang matagal nang nagpipigil ng hininga mula bago pa man ang sandaling iyon. At si Gaspar? Tanong ni Rafael na paus pa rin ang boses dahil sa pagkahulog. Sa sandaling iyon, pumasok si Nestor sa pinto na sinamahan ng commander ng Royal Guard nang may matatak na tindig ng isang tumupat sa ipinangako at sumagot bago pa man makapagsalita ang sinuman. Nakakulong na po siya sa labas. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya nang may matapat na pagiging objektibo na siyang tanda ng lahat ng ginagawa niya. Narinig ko kanina si Manong Ben na sinabi niyang sinabihan niya si Gaspar at darating na siya. Wala po akong oras para sabihan kayo, Gino. Dumiretso po ako sa kubo kasama ang tauhan. Dinala ang testigo sa magwardiya at dumiretso kami rito. Ikinuvento na po niya ang nangyari sa commander at ikinuvento ko na rin po ang alam ko. Nanatili si Rafael na tahimik sandali. Tinitignan si Nestor ng may pasasalamat na hindi nangangailangan ng maraming salita upang lubos na maunawaan. At pagkatapos ay sinabi niya, "Salamat, Nestor, sa iyong katapatan. Iniligtas mo ang aming buhay." Lumapit ang commander at nagtanong ng may magalang na formalidad ng isang kumikilala sa nasa harap niya. "At kayo ba ay ayos lang?" Tiningnan ni Rafael si Isabel na nakaluhod sa tabi niya. Na ang kamay ay nakahawa pa rin sa kanyang kamay at mahigpit na pinisil ang medaliri nito at sumagot, "Ngayon ay ayos na kami." At pagkatapos, nagmula sa labas, tumawid sa madingding ng bahay bakasyunan na naging tagpo ngang lahat ng nagpabago sa kanilang buhay sa mga araw na iyon. Dumating ang masigaw ni Tio Gaspar Villanueva, nagpapahayag ng kanyang kawalang sala sa buong paligid. Nang may kawalan ng pag-asa ng isang nakakaalam na, wala nang sinumang naniniwala sa kanya. Pinakinggan sila ni Rafael ng tahimik, kasama si Isabel sa tabi niya at ang kanyang kamay sa loop ng kanyang kamay. Ang ginhawang taon niyang paghihintay na sa wakas ay natapos na. Ang sakit ng pagkumpirma sa kinatatakutan niya tungkol sa Tio, ang kalungkutan sa pagtataksil nina Aling Rosa at Manong Ben, na mayroon pa ring ibang bigat, at higit sa lahat ng iyon, naroon ito tutulad ng init ng kamay ni Isabel sa loop ng kanyang kamay. May isang bagay na hindi nasa plano nang magsimula ang lahat, ngunit naroon ng gayon at hindi alis sa kahit saan. Ang masigaw sa labas ay unti-unting lumayo habang dinadala ng magwardiya si Gaspar palayo at ang bahay bakasyunan ay naging mas tahimik. At sa katahimikan na iyon, nasa wakas ay katahimikan ng kapayapaan na natiling makasama sina Rafael at Isabel sa sahig ng walang pagmamadali na bumangon. Ang mga araw na sumunod sa pagkakakulong ni Gaspar ay mga araw ng muling pagtatayo, mabagal at kinakailangan, tulad ng laging nangyayari. Ang maaraw kung kailan kailangan muling ayusin ang buhay pagkatapos itong ganap na baliktarin. Nanatili sina Rafael at Isabel sa bahay bakasyunan habang si Nestor ay nagtatrabaho sa mansyon ng may dedikasyon ng isang sa wakas ay makakakilos nang hindi kinakailangang itago ang anuman, paalisin isa-isa ang lahat ng naging mata at tainga ni Gaspar sa lupnam gapader na iyon, pinapalitan ang bawat nakakompromisong mukha ngang isang tunay na pinagkakatiwalaan. Ang gobyerno naman ay binuksan ang makuwenta at natagpuan ang alam na ni Rafael na naroon. Isang malaking butas sa mga buwis, sistematikong paglihis, mga pandaraya na binuo ng matiyaga sa loob ng maraming taon ng isang lalaking ginawang pribadong pinagkukunan ng pagpapayaman ng pamamahala ng ari-arian at pagkatapos ay dumating ang pinakamabigat na kumpirmasyon sa lahat. Ang investigasyon ay formal na nagtapos na ang aksidente na pumatay kina Don Rodrigo at Doña Sofia Villanueva ay hindi aksidente. Ito ay isang pananambang na binala ni Gaspar nang may lamig ng isang nakakalkula ng halaga ng isang buhay at nagpapasya na sulit ang presyo. Lumabas din sa liwanag na ang susunod na plano ni Gaspar, kung nagawa niyang magpatuloy, ay bitagin si Rafael, makuha ang tagapagmana na ipinanganak mula sa unyong iyon at pagkatapos ay palayain ang pamangkin at ang asawa, tinitiyak para sa kanyang sarili
ang permanenteng kontrol sa posisyon at sa yaman. Pinakinggan ni Rafael ang lahat ng iyon ng tahimik kasama si Isabel sa tabi niya at walang sinabi sa loob ng mahabang panahon. Sina Aling Rosa at Manong Ben ay pinatalsik ng walang seremonya. 2 buwan pagkatapos ni pagkakakulong ni Gaspar, sa wakas ay bumalik na sina Rafael at Isabel sa bahay. Pumasok si Isabel sa pintong mansyon na una niyang binaybay sa isang araw na tila nabibilang sa ibang buhay at tiningnan ang malalaking hagdanan, ang mga pinong pasilyo, bawat detalyeng lugar na iyon na ngayon ay tunay na kanya at naramdaman niya ang isang kapayapaan na hindi pa niya kailanman naramdaman doon. At sa sandaling sila ay nakatira na, nagsimulang maghanap si Isabel ng mga doktor, sumulat ng mga sulat, nahanap ng mga pangalan, nakolektang impormasyon ng may tahimik na determinasyon ng isang nakakaalam na kung ano ang kanyang matutuklasan at kailangan lamang kumpirmahin. Nakakita sila ng 2 doktor, kilalang espesyalista, nagtapos sa respetadong institusyon sa ibang bansa. At nang suriin nila, si Rafael nang may atensyon at pagingat at pagkatapos ay nagpulong upang ibigay ang diagnosis. Makakabalik sa paglalakad si Rafael. Ang pinsala na resulta na aksidente na ginamot ng maayos at sa tamang pamamaraan ay nagpapahintulot sa pagaling. At kung sinimulan ang paggamot kagad pagkatapos ni aksidente, matagaw nang nakakalakad si Rafael. Ang mga salitang iyon ay dumapo sa kanilang 2 na kasabay ay nakakapangwasak at nagpapalaya. Nakakapangwasak dahil kinumpirma nila na ninakaw ni Gaspar sa pamangkin hindi lamang ang kanyang magulang at ang kanyang kalayaan, kundi pati na rin ang mataon na sana ay nailaan ni Rafael sa pagtayo at nagpapalaya dahil nangangahulugan ito na ang kinabukasan ay naiba sa sinubukan ng nakaraan na ipaniwala kay Rafael na magiging siya. Narinig ni Isabel ang diagnosis na puno ng luha ang kanyang mata at ang kamay ni Rafael sa loob ng kanyang kamay. At nang umalis ang mga doktor, tiningnan niya ito at hindi niya kinailangang sabihin ng anuman dahil sa bawat detalya. Kanyang mukha ay naroon ang lahat ng dapat sabihin. Sa mga unang buwan ngang pagbalik sa mansyon, dumating ang ama ni Isabel. Tinanggap niya ito sa isang ordinaryong hapon at pumasok ito na may hangin ng isang may dala ng magaang na budi, ng isang nakakuha ng gusto niya sa buhay at ngayon ay may espasyo na upang tingnan ang iniwan niya. Nagpakasal na muli, sabi nito, at buntis ang bagong asawa. Nakabuo ng bagong pamilya. Nagpatuloy siya ng may parehong kadalian kung paano niya binalewala ang kanyang anak ng hindi na ito kapakipakinabang para sa kanyang malayunin. Pinakinggan siya ni Isabel ng tahimik at pagkatapos ay sinabi, nang may kalinawan na hindi nangangailangan ng galit upang maging ganap, na ayaw niya ito sa kanyang buhay, na mamuhay itong buhay na pinili niya at hayaan siyang mamuhay ng kanyang buhay. Umalis ito at isinara ni Isabel ang pinto at huminga ng malalim. At sa galaw na iyon ay mayroong gaan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Noong gabing iyon nakahiga sa tabi ni Rafael na nakapatong ang ulo sa kanyang dibdib at ang ilaw ng siminea, ay nagpapaliwanag sa silit ng gintong kislap na naging kulay na ng tahanan para sa kanya. Nagtanong ito, talaga bang gusto mo siyang ilayo? Ngumiti si Isabel. Hindi ang ngiting isang lumaban sa isang bagay, kundi ang ngiting isang pumili at sumagot, gusto ko. Bubuo tayo na sarili nating pamilya. Nanahimik si Rafael sandali pagkatapos niyang sabihin iyon at pagkatapos ay bumaling upang tingnan siya nang may berdeng mata na sinubukan niyang unawain sa unang araw at ngayon ay kilala na niya sa puso, at sinabi niya ng mahina at buong-buo, nang walang paligoy-ligoy, nang walang pag-aalinlangan, nang may pagiging simple ng mga katotohanan na hindi nangangailangan ng palamuti. Iyan ang pinakamimithiko. Mahal na mahal kita, Isabel. Tiningnan siya niya at sumagot ng may parehong pagiging simple na siyang pinakatapat na paraan niya upang mamuhay sa mundo. Mahal na mahal din kita. Si Gaspar ay nilitis. Hinatulan at ang sentensya ay pinal. Hindi na siya kailanman makakalabas sa bilangguan. Nagsimula ang paggamot ni Rafael pagkaraan ng ilang sandali, matindi mula sa unang araw, na binuo sa isang disiplina na humihingi ng higit pa sa kayang ialok ng kanyang katawan sa loob ng mahabang panahon. Hindi ito madali. May maaraw na bumabalik ang sakit ng may lakas na tila gustong kumbinsihin siya na walang saysay ang magpatuloy. May mga sesyon na nagtatapos ng pagod at tahimik siya, na may pagod na lampas pa sa pisikal at umaabot sa lugar kung saan nabubuhay ang determinasyon. Ngunit naroon si Isabel araw-araw ng walang pag-alinlangan,
Sa tabing ang higaan kapag kailangan niyang ang kamay, sa silid kapag kailangan niyang ang katahimikan, sa silya sa tabi niya kapag kailangan niya ng presensya. Hindi siya laging nagsasalitang mga salitang pampatibaylop dahil natutunan niya na minsan ang kailangan ay hindi mga salita, kundi ang malaman na mayroong nanatili at siya ay laging nanatili. At iyon ang lahat. Unti-unti, nagsimulang lumitaw ang mga unang galaw, mahiyain at mahalaga tulad ng laging nangyayari. Ang maunang senyales na nakakahanap na ang katawan ng daan pabalik at bawat maliit na tagumpay ay ipinagdiriwang ng dalawa ng may pasasalamat ng manakakaalam kung gaano kahirap makarating doon. Sa isa sa mga araw na iyon kung kailan pumapaso ang taglaga sa mga bintana na may pahilig at ginintuang ilaw na nagpapabagal at nagpapaganda sa lahat, lumapit si Isabel kay Rafael na may ngiti na sinubukan niyang pigilan nang hindi nagtagumpay at sinabi niyang mayroon siyang sasabihin. Tiningnan siya nito at naghintay at sinabi niya na siya ay buntis. Inilapit siya ni Rafael sa kanyang sariling makabilang braso at nanatili siyang ganun kasama siya sa kanyang mabisig at nakasandal ang ulo sa kanyang ulo. At sa yakap na iyon ay naroon ang lahat ng maaring sabihin ng dalawang tao sa isa't isa kapag ang masalita ay masyadong maliit. Pagkaraan ng ilang buwan ay ipinanganak si Rodrigo, na pinangalanan sa ama ni Rafael bilang regalo at bilang pangako. Bilang pagpapatuloy ng isang bagay na naputol ng malupit at ngayon ay natagpuan ang daan pabalik sa buhay sa pamamagitan ng isang bata na may berdeng mga mata na dumating sa mundo sa isang araw ng mahina na ulan. Nang magdalawang taong gulang si Rodrigo na tumatakbo sa pasilyo ng mansong iyon na naging takpo, na napakaraming kuwento bago pa man ang kanyang sarili, hiniling ng doktor ni Rafael na pumunta si Isabel sa silid. Pumasok siya nang hindi alam kung ano ang eksaktong aasahan at ang nakita niya ay si Rafael sa silya de ruedas sa gitna ng silid. Naroon si Nestor kasama ang mga doktor sa tabi niya at isang ekspresyon na hindi niya agad naunawaan dahil hindi pa niya kailanman nakita ang eksaktong ekspresyon na iyon sa mukha nito. Pagkatapos, sa isang katahimikan na may bigat ng lahat ng dala ng sandaling iyon, inilagay ni Rafael ang kanyang kamay sa masuporta ng silya at nagsimulang tumayo ng dahan-dahan ng may hirap, nang may konsentrasyon ang isang gumagawa ang isang bagay na itinuro sa katawan na gawin, nang paunti-unti sa loob ang mga buwan at ngayon ay sa wakas ay nangyayari ng buo. Tumayo siya. Lumapit ang isa sa mga doktor at inabot sa kanya ang isang saklay upang balansehin at kinuha niya iyon at pagkatapos ay humakbang at pagkatapos ay isa pa at pagkatapos ay lumakad patungo sa kanya. Nanatili si Isabel na hindi gumagalaw na isang segundo at pagkatapos ay dumating ang magalua ng walang babala at walang tidyo. Dumausdos sa kanyang mukha ng may lakas ng lahat ng kanyang inaasahan at ninanais at pinaniwalaan kahit sa mga araw na tila mahirap paniwalaan. At nang makarating ito sa kanya at yakapin siya ng nakatayo, sa unang pagkakataon, umiyak siya ng may luha na kagalakan at ginhawa at pag-ibig ng sabay-sabay. At umiyak din ito at sinabi, "Naglalakad ako, mahal, naglalakad ako," na nakapikit ang mga mata at nakayakap sa kanya, nakatayo, naglalakad ng malaya. Isang buwan pagkatapos, lumapit si Isabel sa kanya sa isang umaga kung kailan malakas ang sikat na araw sa mga bintana at sinabi ng may ngiti na laging may itinatago sa loop niya, "Sumama ka sa akin, may sorpresa ako." Ngumiti siya at sinabi, "Mahal ko ang masorpresa." Inakay niya ito, palabas at nang makarating sila sa harap ng bahay, huminto ito at nanatili siyang nakatingin sa kung ano ang naroon nang hindi makapagsalita sa loop ng isang buong sandali. Malaki, maganda, na mayos ang silya at kumikinang ang makiling sa sikat ng araw ng umaga, naroon si Marikina. Ang kabayo na ibinigay ng kanyang ama sa kanya noong araw na 15 taong gulang siya. Ang kabayo na kinuha ni Gaspar ng may parehong lamig kung paano niya kinuha ang lahat ng iba pa ay naroon muli. Buhay Totu, tinitignan siya ng may tahimik na kalmado na mga hayop na hindi nakakaalam kung gaano sila kahalaga. Sinabi ni Isabel ng may boses na may lambing sa bawat pantik, "Iyan ang regalo ng iyong ama at ngayon ay mayos ka na. Mari ka nang sumakay muli." Nanahimik si Rafael, at ang maluha na dumating sa pagkakataong ito ay mula sa ibang lugar. Ito ay ang lungkot na dumarating kasama ang kagalakan. Ito ay ang 15 taon na lumipas na bumalik sa isang paraan na hindi
Niya inaasahan at bumaling siya kay Isabel at hinalikan siya ng may lahat ng pasasalamat na hindi nakasya sa mga salita. Tinulungan siya ng mga empleyado na sumakay sa Marikina ng maingat at matatag at sumakay si Isabel sa isang kabayo sa tabi niya at dahan-dahan silang umalis sa daan na nakapalibot sa malaking hardin na si Isabel ang gumagabay sa ritmo upang hindi tumakbo si Marikina bago pa man lubos na muling maramdaman ni Rafael ang pakiramdam na iyon na inagaw sa kanya ng maaga. At sumakay si Rafael na nakaharap ang mukha sa araw at isang ngiti na walang katapusan. Ang uring ngiti na lumilitaw kapag sa wakas ay ibinibigay ng ang buhay ang ipinangako nito bago pa man tila matutupad. Sumakay sila ng ilang sandali ng walang pagmamadali sa hardin na plinanong kanyang ina, taniman sa taniman, sa mga lumang puno na pinili niya, sa amoy ngang lupa at damo, na siyong pinakatapat na amoy na umiral. At pagkatapos ay inilapit ni Isabel ang kanyang kabayo hanggang sa maging makatabi sila at nagtanong, "Masaya ka ba?" Tiningnan siya ni Rafael. Tiningnan niya ito nang may berdeng mamata na siyang unang misteryo na sinubukan niyang unawain noong umaga ng kasal na iyon na tila nabibilang sa ibang panahon at sumagot ng may katiyakan ng isang sa wakas ay nakarating na sa kung saan niya kailangan. "Ikaw, Isabel, ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko." Yumuko siya sa ibabawang kabayo at hinalikan siya run sa araw sa hardin ng kanyang ina at pagkatapos ay sinabi niya ng may gaan na kasabay ay isang pangako, "Babalik na tayo sa ating bahay." Ngumiti siya at inulit ang dalawang salita na mula sa unang beses na binikas niya nga ito ay nangangahulugan ng higit pa sa isang direksyon, ating bahay. At sa gayon ay bumalik sila, tahimik at masaya, sina Don Rafael at Doña Isabel Villanueva, sapagkat ngayon ay natagpuan ng lahat ang tamang lugar nito at ang dalawang kaluluwa na sugatan at minarkahan ng buhay na inilagay ng tadhana sa isang altar isang umaga ay tunay na nagtagpo. Iniligtas nila ang isa't isa mula sa mga bilangguan na dinadala ng bawat isa. At ngayon ay mayroon na sila sa isa't isa. Mayroon sila ngang maliit na Rodrigo. Mayroon sila nga malaking mansyong iyon na may hardin na umaamoy sa alaala ni Doña Sofia Villanueva. At mayroon sila ngang buong buhay sa hinaharap upang buuin ang lahat ng binubuo nga tunay na pag-ibig kapag sa wakas ay may espasyo at kalayaan na itong lumago. At sa gayon ay narrating natin ang katapusan ng kuwento nina Rafael at Isabel kung saan ang dalawang pusong bali ay natakpuan sa isa't isa ang pinakamagandang panahon na kanilang matatagpuan at namuhay sila sa pag-ibig na iyon ng buong tindi, mangga nakakaalam na ang tunay na pag-ibig ay bihira at mahalaga at karapat-dapat alagaan araw-araw. Maraming salamat sa pagdating hanggang sa huli at sa pagsama sa akin. Ang iyong presensya sa channel na Pusong Romantiko. Mga kuwento ng nakaraang panahon ay napakahalaga sa akin at mahal kong ibahagi ang mga kuwentong ito ng pag-ibig sa inyo. Isang malaking yakap sa iyong puso at huwag kang titigil sa paniniwalang possible ang isang dakilang pag-ibig. Mahal ko kayo at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel, samantalahin at mag-subscribe hanggang sa susunod na kuwento ng pag-ibig.